Ito si Wang, isang binata na nabubuhay sa pinakamagandang posibleng buhay. Nasa kanya ang lahat ng maiisip mo, otoridad, kayamanan, at kapangyarihan. Sa madaling salita, narating na niya ang pinakatuktok at tuluyang nanalo sa laro. Hindi lang iyon, kundi ang kanyang ama ang pinuno ng isa sa pinakamalakas na angkan sa mundo, ang Dragon Fang Clan. Pero ang problema lang niya ay simula nang ipanganak siya, sinalanta na siya ng kakaibang sumpa na pumipigil sa kanya na mahawakan ang kahit sinong babae. Dahil dito, hindi siya maaaring magpakasal o makipagrelasyon sa kahit sinong babae. Ano man ang mangyari, ang isyong ito ay labis na bumagabag sa kanya at naging isang malaking komplikasyon sa kanyang buhay. Isang araw, nangaso si Wang sa kabubatan kasama ang kanyang mga tagasunod. Doon, nakita niya ang isang magandang babae na napapaligiran ng mga halimaw na halos mapatay na. Siya at ang kanyang mga tagasunod ay nagmadali upang iligtas ang babae, at pagdating nila, tila takot na takot sa kanila ang mga halimaw. Nagtanong ang katulong ni Wang na si Tayan kung dapat ba nilang harapin ang mga halimaw o kung si Wang mismo ang hahawak sa mga ito. Sumagot si Wang na siya na ang bahala dito. Pagkatapos ay agad na ginamit ang kanyang kapangyarihan at lumipad sa ere. Inatake niya ang mga halimaw gamit ang mahika ng yelo, agad silang pinalamig at pinatay lahat. Pagkatapos noon, umuwi si Wang at matutulog na sana nang dumating si Tayan para ipaalam sa kanya ang tungkol sa babae. Sinabi niya sa kanya na ang batang babaeng natagpuan nila sa kabubatan ay dinala sa kanyang tahanan upang makapagdesisyon siya kung ano ang gagawin sa kanya. Pinuntahan siya ni Wang at nang makita niya ito, naisip niya kung gaano ito kagwapo. Ngunit pinutol ni Wang ang kanyang pag-isip at tinanong kung ano ang ginagawa niya nang mag-isa sa hilagang kabubatan. Sinabi sa kanya ng batang babae na nagngangalang Lin na isang kakaiba at bihirang sakit ang lumitaw sa kanilang ngayon. Ipinaliwanag niya na ang sakit ay maaari lamang gamutin sa pamamagitan ng isang bagay, at ito ay ang dugo ng isang maalamat na halimaw na tinatawag na dakilang agila. Sinasabing ang dugo nito ay kayang magpagaling ng mga bihirang sakit, ngunit ang nilalang na ito ay lubhang bihira at mahirap matagpuan. Gayunpaman, may mga tsismis kamakailan na naninirahan daw ito sa hilagang kabubatan. Kaya naman matagal niya itong hinanap, umaasang matagpuan ito at mailigtas ang kanyang ngayon. Nang marinig ni Wang ang kanyang kwento, sinabi niya rito na ang halimaw ay nasa pag-aari na ng kanilang angkan at nabihag na nila ito. Nag-alok siyang bigyan siya ng kaunting dugo ng dakilang agila. Agad na sumang-ayon si Lin, ngunit sinabi sa kanya ni Wang na hindi iyon ganoon kadali. Sinabi niya na walang libre, at bilang kapalit, kailangan niyang manatili sa piling niya sa loob ng 6 na taon at maglingkod sa kanya. Bilang kapalit, magpapadala siya ng isang tao sa nayon nito na may dalang dugo para mapagaling ang mga ito. Matapos mag-isip sandali, pumayag si Lin sa alok niya. Pagkatapos ay tinanong ni Wang ang tungkol sa kanyang antas ng lakas at kung anong yugto na siya narating. Sinabi niya sa kanya na nasa yugto pa lamang siya ng body foundation na itinuturing na napakahina. Nang marinig ito, kinutya siya ni Wang at nagsimula siyang umiyak na parang bata. Pero sinubukan niya itong aliwin, sinasabing kung susunod ito sa kanya, sasanayin at palalakasin niya ito. Tuwang-tuwa si Lin nang marinig iyon at muntik na siyang subukang yakapin. Pero mabilis siyang pinigilan ni Wang, sinabihan siyang huwag lumapit dahil sa sumpa nito. Pagkatapos noon, dinala siya ni Wang sa bagong kwarto nito, at sinabihan siyang may gusto siyang ipagawa rito para sa kanya. Hindi niya siya naintindihan, umupo siya sa kama, at sinabihan siyang gawin ang anumang gusto niya. Pero nilinaw ni Wang na hindi siya manyakis, at wala siyang ganoong ibig sabihin. Gusto lang niyang hawakan ito ang kamay niya, para masubukan kung aktibo pa rin ang sumpa. Naisip niya na baka nasira na ang sumpa nang hindi niya namamalayan. Ngunit sa sandaling mahawakan siya ni Lin, agad na gumana ang sumpa at ikinawalan siya ng malay. Paggising niya, mag-isa na lang siya at nalulumbay. Pagkatapos, may 3 batang babae mula sa kanyang angkan ang dumaan at binati siya mula sa malayo. Nang makita niya kung gaano sila kaganda, isinumpa niya ang kanyang swerte dahil hindi siya makalapit sa kanila. Maya-maya, dumating si Lin at naupo sa tabi niya at sinimulan nitong ikwento ang mga problema niya. Tinanong niya ito kung may alam ba itong anumang paraan o mahika na maaaring mag-alis ng kanyang sumpa. Sinabi niya sa kanya na hindi niya alam, ngunit maaaring makahanap siya ng solusyon sa lupain ng mga ordinaryong tao. Ang mundong ito ay nahahati sa 2 bahagi. Kasama sa unang kalahati ang mga ordinaryong tao tulad ni Lin na maaaring lumakas sa pamamagitan ng pagsasanay, ngunit karamihan ay pinipili ang mapayapang buhay. Kasama sa ikalawang kalahati ang mga makapangyarihang angkan na masisipag na nagsasanay at nagiging malalakas na mandirigma tulad ng angkan ni Wang. Pagkatapos noon, dinala ni Wang si Lin sa isang aklatan at hiniling dito na iguhit sa kanya ang isang mapa ng mga lupain ng tao.
Sinunod niya ang hiniling nito at nang matapos siya, nagsimulang magtanong si Wang tungkol sa kanilang mga pamamaraan sa pagsasanay. Ipinaliwanag niya na nangungulekta sila ng espiritual na enerhiya at iniimbak ito sa kanilang mga katawan, ngunit napakahirap nito. Sinabi ni Wang na susubukan niya ito mismo, ngunit kailangan muna niyang magpahinga dahil pagod na siya. Nainis si Lin sa katamaran niya at kinurot ang kamay niya, dahilan para mahimatay ulit siya. Pagkatapos noon, nanatili siya sa library at nagbabasa hanggang sa makatulog. Kinabukasan, ginising siya ni Wang at sinabing susubukan niyang mag-ipon ng espiritual na enerhiya. Nakakagulat na nagtagumpay siya sa una niyang pagsubok na ikinagulat ni Lin. Pero bigla siyang dumura ng dugo at umupo, sinasabing malamang dahil ito ang unang beses niya. Bigla na lang may kumontak sa kanya gamit ang telepathy. Ang ina niya iyon at tinanong siya nito kung bakit gumagamit siya ng mga pamamaraan ng pagsasanay sa tao. Sinabi sa kanya ni Wang na ang pamamaraang ito ay maaaring magpahaba ng buhay, hindi tulad ng sarili nilang pamamaraan. Pero binalaan siya ng babae na bawal ito sa mga teritoryo ng angkan. Sinabi niya sa kanya na nilalabag niya ang mga utos ng hari ng mga bituin, ang pinuno ng mundong ito. Pero sinabi ni Wang na kung makakatulong ito sa kanya na basagin ang sumpa, wala siyang pakialam. Humingi ng tawad ang kanyang ina dahil hindi niya ito natulungan hanggang ngayon. Ngunit tiniyak sa kanya ni Wang na makakahanap siya ng paraan sa lalong madaling panahon. Nagbiro pa nga siya na pwede na raw siyang magkaroon ng isa pang anak para magkaroon sila ng mga apo. Pero sinabi niya sa kanya na hindi ganoon kadali dahil isa na siyang pari ng templo ng araw. Sa huli, tinanong niya kung sigurado ba siyang makakatulong sa kanya ang paraang ito. Sumagot si Wang na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang basagin ang sumpa sa anumang posibleng paraan. Nang makita niya ang determinasyon nito, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at sinabi rito na bibigyan niya ito ng kwintas. Gamit ito, walang sinuman, kahit ang mga pari ng templo ng araw o ang hari ng mga bituin, ang makakaalam na nagsasanay siya ng mga pamamaraan ng pagsasanay sa lupain ng mga tao. Binalaan niya ito na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol dito. Ilang sandali pa, nagsimulang maglabas ng enerhiya ang katawan ni Wang at isang mahiwagang kwintas ang lumitaw sa kanyang leeg. Nang makita ito ni Lin, tinanong niya kung saan niya ito nakuha at kung paano ito biglang sumulpot mula sa kung saan. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang ina ay ang mataas na saserdote ng templo ng araw at naglilingkod sa ilalim ng hari ng mga bituin. Siya ang nagbigay sa kanya ng kwintas at ipinadala ito sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mahika. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lin na alis muna siya ngayon para bisitahin ang kanyang lola. At ginawa nga niya. Pumunta siya sa kanyang lola at nag-usap sila. Tinanong siya ni Wang kung kailan babalik ang kanyang ama. Sinabi niya sa kanya na abala ang kanyang ama sa pagpapatrolya sa mga hangganan at maaaring hindi na babalik ng matagal. Ipinaalam din niya sa kanya na isang mahalagang pagsubok ang malapit ng idaos para sa kanya. Sa pagsubok na ito, kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siyang maging pinuno ng angkan sa hinaharap. Nagpaliwanag siya ng mas maraming detalye, sinasabing kailangan niyang labanan ang isang maalamat na halimaw na mahigit 1,000 taong gulang at talunin ito. Pagkatapos noon, naglakad si Wang kasama ang kanyang lola, pinapanood ang paglubog ng araw. Sinabi niya rito na gusto niyang makaramdam ng kapanatagan ng loob bago siya mamatay, at umaasang makakahanap ng paraan para masira ang sumpa nito. Nabanggit din niya na ikinuwento sa kanya ni Tayan ang tungkol kay Lin at maaaring magustuhan siya nito. Tinignan ni Wang si Tayan ng may inis, nababahala na nagkakalat ito ng mga maling kwento. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang lola na si Lin ay isang tagasunod lamang, wala nang iba. Tiniyak niya rito na huwag mag-alala at nangako na wawasakin niya ang sumpa anuman ang mangyari. Kinabukasan, naghanda si Wang para sa pagsusulit. Hinikayat siya ni Lin, sinabihan siyang maganda ang kanyang kasuotan at naniniwala siyang madali siyang mananalo. Nagpasalamat si Wang sa kanya pagkatapos ay lumabas. Natagpuan niya ang buong angkan niya na nagtitipon, isinisigaw ang pangalan niya. Pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang karwahe at nagtungo sa lugar ng pagsusulit. Pagdating niya, nakita niya ang maalamat na halimaw na pinipigilan ng mahika ng mga salamangkero. Tinanong ni Tayan kung handa na siya at nang sumagot si Wang nang nagsimula na ang pagsusulit. Umatras ang mga salamangkero at pinakawalan ang halimaw. Kasabay nito, napansin ni Lin ang kakaibang bagay na nahuhulog mula sa langit at inakala niyang isa lamang itong bulalakaw. Pagbalik sa larangan ng digmaan, pinutol ng halimaw ang mga kadena nito at sumugod patungo kay Wang. Sumugod din si Wang handang lumaban. Ngunit bigla na lamang, ang lupa ay nagsimulang yumanig ng malakas. Napansin ni Wang ang bulalakaw na bumabagsak patungo sa kanila. Pagkatapos ay isang malakas na pagsabog ang nangyari at nagsitakbuhan ng lahat. Mula sa usok, may lumitaw na hindi inaasahan.
Hindi ito isang bulalakaw, kundi isa na namang maalamat na halimaw na nabuhay ng libu-libong taon. Sa isang atake lang, napatay nito ang halimaw na dapat sana'y kalabanin ni Wang. Napakalaki ng nilalang na yon at makikita ito mula sa malayo. Sa ibang lugar, sa Templo ng Araw, nakikipag-usap ang mga pari sa ina ni Wang. Sinabi nila sa kanya na ang hari ng mga bituin ay nagpadala ng basbas sa kanyang angkan upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng mga angkan. At ang biyayang iyon ay ang mismong halimaw na ito. Labis na nabagabag ang ina ni Wang na si Sudito. Pagbalik sa larangan ng digmaan, nagsimulang gumalaw ang halimaw at sinira ang lahat ng bagay sa paligid nito. Nang makita ito ni Lin, nakilala niya ito bilang ang maalamat na halimaw na kumakain ng tao. Sinabi niya na may katulad nito na lumitaw noon at maraming tao ang namatay bago ito natalo. Takot na takot siya at nagtataka kung bakit lumitaw ang isang halimaw dito. Sa sandaling iyon, lumikha ang halimaw ng mga bulalakaw gamit ang kapangyarihan nito. Sinimulan nitong salakayin ang angkan ng Dragon Fang na parang gusto nitong sirain ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, lumipad si Wang sa kalangitan at ginamit ang kanyang mahika. Gumawa siya ng isang napakalaking bloke ng yelo at inatake ang halimaw. Pagkatapos ay inutusan niya si Tian na agad na ilikas ang lahat. Ngunit walang epekto ang atake. Nabigla si Wang at sinubukan muli gamit ang lahat ng kanyang lakas. Patuloy siyang umaatake gamit ang mahika ng yelo, ngunit walang gumana. Tila ito na ang katapusan ng buong angkan. Pagkatapos ay nag-iba ng direksyon ang halimaw at lumapit sa mga tumatakas na tao. Tumayo si Wang sa harap nito at inutusan itong huminto. Nang mabigo iyon, lumipad siya pataas para gamitin ang isa sa kanyang pinakamalakas na atake. Determinado siyang patay nito at protektahan ang kanyang angkan. Samantala, inililigtas ni Lin ang mga bata mula sa pagkawasak. Ngunit nakita niya ang mga pari na nakaluhod na nagsasabing ito ay isang biyaya mula sa hari ng mga bituin. Siya ay nalito at nagalit at nagtanong kung sila ay nababaliw na. Sinabi nila sa kanya na wala siyang naintindihan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang lola at ipinaliwanag ang lahat. Sinabi niya na kapag ang isang angkan ay naging masyadong malakas, ang hari ng mga bituin ay magpapadala ng isang halimaw upang bawasan ang kanilang kapangyarihan. Kaya nga tinatawag ito ng mga tao na isang biyaya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lin na siya na mismo ang titigil nito. Pagbalik kay Wang, iniipon niya ang kanyang kapangyarihan at bumubuo ng isang higanteng sibat na yelo. Naisip niya na kahit na ito ay isang biyaya, dapat itong sirain. Bigla siyang umubo ng dugo, palatandaan na naabot na niya ang kanyang limitasyon. Pero hindi siya tumigil at patuloy na nag-ipon ng lakas. Sa wakas ay natapos niya ang sibat at inihagis ito ng buong lakas. Samantala, dinala ni Lin ang lola sa larangan ng digmaan. Nakita ng lola ang sibat at sinabing hindi pa ito sapat. At kayang iwasan ito ng halimaw. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lin na isasakripisyo niya ang kanyang sarili para matigil ito. Bago umalis, hiniling niya kay Lin na sabihin kay Wang na mahal niya ito. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at pinigilan ang halimaw sa pagdalaw. Dahil doon, ang sibat ni Wang ay tumama ng direkta sa ulo ng halimaw. Isang malakas na pagsabog ang naganap. Ang halimaw na kumakain ng tao ay natalo, ngunit hindi napatay, nawalan lamang ng malay. Nawalan ng lahat ng lakas ang lola at bumagsak. Niyakap siya ni Lin, ngunit naghihinalo na siya at di nagtagal ay binawian ng buhay. Nang gabing iyon, napuno ng kalungkutan ang lugar. Nakatayo si Wang sa harap ng kanyang bangkay, labis na nagdadalamhati. Sinabi ni Lin sa kanya ang mga huling salita nito na mahal niya ito. Pagkarinig niya noon ay agad na umalis si Wang. Pumunta siya sa larangan ng digmaan na ngayon ay ganap ng nawasak. Nang makita ang lahat, napuno siya ng galit. Biglang umilaw ang kwintas. Kinontak siya ng kanyang ina at sinabi sa kanya na alam na niya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang lola. Humingi siya ng tawad dahil hindi siya nakatulong. Nagtanong si Wang kung bakit ipinapadala ng hari ng mga bituin ang mga halimaw na ito, gayong mapayapang namumuhay ang mga angkan. Sinabi niya sa kanya na magbubunyag siya ng isang nakatagong kwento. Noong unang panahon, 8 hari ang namuno sa mundo at isa sa kanila ang hari ng mga bituin. Isang malaking digmaan ang sumiklab sa pagitan nila. Sa huli, ang hari ng mga bituin lamang ang nakaligtas, ngunit siya ay malubhang nasugatan. Nakatulog siya ng mahimbing sa gitna ng mga bituin upang magpagaling. Bago yon, nilikha niya ang templo ng araw at pumili ng 7 babaeng pari upang mapanatili ang balanse. Isa sa kanila ang ina ni Wang at ang kanilang pinuno. Ang kanilang tungkulin ay sundin ang kanyang mga utos, kabilang ang pagpapadala ng mga halimaw na kumakain ng tao sa mga makapangyarihang angkan. Binabawasan nito ang kanilang lakas at pinapanatili ang balanse sa pagitan ng lahat ng angkan.
Sa madaling salita, ang lahat ng pagkawasak na ito ay sanhi ng hari ng mga bituin at ng mga utos ng templo ng araw. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng kanyang ina na hindi niya mapigilan ang ibang mga paring babae sa pagpapadala ng halimaw na kumakain ng tao sa kanyang angkan. Iginiit nilang lahat na ipadala ito, kasunod ng utos ng Star King. Pagkasabi niya noon ay bigla na lang siyang nawala. Naisip ni Wang na kailangan niyang maging mas malakas, para kung sakaling lumitaw muli ang isa sa mga halimaw na iyon, mapigilan nila ang isa pang Ziehen, kaya nagkamali siya sa kanila. Na kaya niya itong harapin ng mag-isa. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang angkan. Kinausap niya ang lahat ng naroon, at sinabi sa kanila na dahil sa maalamat na halimaw, isa sa bawat 200 tao ang namatay, at 3,000 iba pa ang nasugatan. Sinabi ng mga paring nakita na nila noon na wala silang magagawa, dahil ang hari ng mga bituin mismo ang nagsugo sa halimaw, at iyon lamang ay itinuturing na isang biyaya. Ngunit nagsalita si Wang sa kanila ng may matinding galit. Sinabi niya na ipinadala ng hari ng mga bituin ang halimaw upang subukin ang kanilang lakas, hindi upang hayaan itong patayin ang kanilang mga mandirigma at pahinain sila. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat na dapat silang maging mas malakas, upang kung sakaling lumitaw muli ang gayong halimaw, matalo nila ito nang hindi nawawalan ng buhay. Pagkatapos ay bumaling siya sa mga pari. Mga pari at sinabi sa kanila na hindi nila naunawaan ang basbas ng hari ng mga bituin sa buong buhay nila. Sinabi niya na sa halip na tanggapin ang kamatayan, dapat nilang harapin ito at patunayan ang kanilang lakas sa hari ng mga bituin. Lahat ay naapektuhan sa mga sinabi niya. Pero tinanong siya ng mga pari kung saan niya nakuha ang mga ganoong ideya, kaya nagsinungaling siya at sinabi ng lola niya ang mga salitang ito kay Davines bago ito namatay. Nagulat si Davinen at naisip sa sarili, kailan kaya sinabi yon ng lola. Ngunit sinuportahan niya si Wang at kinumpirma ang mga salita nito. Pagkatapos ay nilisan ni Wang ang lugar at nagsimulang mag-usap ang mga pari. Sinabi nila na tama si Wang at mali ang pagkakaintindi nila sa lahat. Napagkasunduan nila na kung muling lilitaw ang gayong halimaw, kailangan nila itong harapin at patayin bago sila nito lipulin. At sa ganoong paraan, nagawa ni Wang na baguhin ang pag-isip ng kanyang angkan. Pagkatapos noon, pumunta siya sa kanyang tolda at sinabihan si Tian na magpadala ng mensahe sa kanyang ama. Sinabihan niya itong tipunin ang pinakamalakas na mandirigma mula sa ibang mga angkan para mapatay nila ang halimaw na kumakain ng tao sa sandaling magising ito. Sa templo ng araw, nakikipagtalo si Su sa ibang mga paring babae. Gusto niyang bisitahin ang kanyang angkan, ngunit sinusubukan nila siyang pigilan. Bigla siyang sinunggaban ng isa sa mga pari. Sinabi niya sa kanya na lumampas na siya sa hangganan, at kahit na siya ang kanilang pinuno, dapat pa rin siyang sumunod sa mga utos at hindi siya pinapayagang umalis. Pero pinaandar siya ni Su. Nawalan siya ng kapangyarihan, pinalaya ang sarili at inatake siya. Sa isang haplos lang, agad siyang natigilan. Pagkatapos ay kinausap niya ang iba pang mga babaeng pari. Sinabi niya na ginugol niya ang buong buhay niya sa paglilingkod sa hari ng mga bituin. Ngunit sa huli, nagpadala siya ng isang halimaw sa kanyang angkan na pumatay sa maraming tao, kabilang ang mga bata at matatanda. Mula ngayon, poprotektahan niya ang kanyang angkan, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagsuway dito. Nang marinig ito ng mga paring babae, yumuko sila sa kanya at sinabing susunod sila sa kanya anuman ang mangyari. Kinabukasan, dumating ang ama ni Wang kasama ang pinakamalakas na mandirigma mula sa ibang mga angkan. Sinabihan sila ni Wang na maghanda para sa labanan. Matapos ipaliwanag ang plano, lahat sila ay lumapit sa halimaw. Unang inatake ni Han ang halimaw. Nakabaon pa rin sa ilalim ng lupa ang halimaw, ngunit inatake siya nito gamit ang isang bolang apoy at itinapon palayo. Pagkatapos, sinabi ng pinuno ng Wolf Clan na silang na siya ang bahala dito. Inatake niya ang halimaw, ngunit tinamaan siya nito ng isa pang bolang apoy at itinapon din siya palayo. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko ang dalawa, sabay na sumalakay sina Han at Lang. Samantala, si Wang ay nanonood mula sa itaas sakay ng isang lumilipad na halimaw. Sinabi niya na ang ganitong estilo ng pakikipaglaban ay hindi kailanman matatalo ang halimaw, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at lumikha ng isang bundok ng yelo. Nang makita ng halimaw ang pag-atake, kumawala ito sa lupa at tumayo laban dito. Pagkatapos ay bumaba si Wang at inutusan ang mga mamamana na sumalakay. Nagpaputok sila ng mga palaso na pinalakas ng mahika patungo sa halimaw. Tumagos ang mga palaso sa katawan nito at nagdulot ng maraming pinsala. Nagpatuloy sila sa pag-atake hanggang sa tuluyang namatay ang halimaw at natapos ang labanan. Pagkatapos ng labanan, tumayo si Wang sa isang burol at sinabing natutuwa siya na napatay niya ang halimaw at naipaghiganti niya ang kanyang lola. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang ama.
Nakatayo si Han malapit sa bangkay ng kanyang ina, mukhang malungkot. Pero nang makita niya si Wang, umiti ito at nakipagbiruan dito. Pagkatapos ay iniwan niya ito upang makipag-usap sa kaibigan niyang silang. Sa sandaling iyon, ang anak nilang na si Sang ay dumating upang salubungin si Wang. Ipinakilala niya ito sa kanyang nakababatang kapatid na babae na nagustuhan si Wang sa unang tingin. Pagkatapos ay nagsimulang magyabang si Sang tungkol sa kanyang lakas. Sinabi niya na balang araw ay gagawin niyang pinakamalakas sa mundo ang kanyang angkan. Nakisama at nagpalakas ng loob si Wang sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating ang isang sundalo at sinabi kay Wang na gusto na siya agad ng kanyang ama. May kakaiba sa katawan ng halimaw. Pumunta roon si Wang at ipinakita sa kanya ang mga mahiwagang kristal sa loob ng halimaw. Anya, napakabihira at kapaki-pakinabang ng mga ito, ngunit hiniling sa kanya ni Wang na ilihim ito sa ibang mga angkan para walang problemang mangyari. Pumayag ang kanyang ama at umuwi si Wang upang magpahinga. Pagkatapos ay dumating si Tayan at sinabi sa kanya na nakipagpayapaan na sila sa angkan ng kaaway. Natakot sila matapos marinig ang pagkatalo ng halimaw, ngunit nagalit si Tayan dahil gusto nito ng digmaan. Pinakalma siya ni Wang at sinabing ang kanilang layunin ay kapayapaan. Bago umalis, sinabi sa kanya ni Chayan na may sorpresang naghihintay sa selebrasyon. Pagkatapos ay dumating si Karenan at nang makita siya ni Wang, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tila nagsisimula na siyang mahulog ang loob sa kanya. Binigyan niya ito ng librong binili niya sa palengke. Sinabi niya na naglalaman ito ng mga paraan ng pagsasanay ng tao, ngunit nang buksan ito ni Wang, nahiya siya. Tinanong niya kung tiningnan niya ito bago bumili. Tumanggi ang babae, kaya ibinalik niya ito at mabilis na umalis. Nang buksan niya ito, napagtanto niyang hindi pala ito aklat pang edukasyon, kundi aklat pang matanda. Nagalit siya at sinabing niloko siya ng nagtitinda at nangakong maghihiganti sa kanya. Pagkatapos noon, pumunta na sila sa pagdiriwang. Natatawa at nakikipag-usap si Wang kay Lin. Tuwang-tuwa ang kanyang ama na makita siyang ganoon. Pero ipinaalala sa kanya ni Tayan na si Wang ay 18 taong gulang na ngayon. Sinabi niya na kailangan nilang lutasin ang kanyang sumpa upang siya ay makapag-asawa. Pumayag ang isang pari, sinabing kailangan niya ng mga tagapagmana, ngunit pinigilan sila ni Han at sinabing tama na. Pagkatapos ay sinabi niya kay Wang na naghanda siya ng isang sorpresa. Nagdala siya ng mga aliping babae para mapagpilian niya. Kung may gusto siya, pwede niya itong pakasalan mamaya. Sa sandaling iyon, dumating si Su at tumayo sa likuran ni Han. Sinabi ni Wang sa kanyang ama na bata pa siya, ngunit iginiit ni Han at sinabing marami siyang kilalang mga babae sa kanyang edad. Sinubukan siyang pigilan ni Wang, ngunit huli na ang lahat. Agad na pinatigil ni Su si Han. Sinubukan niyang magpaliwanag pero tumanggi ang babae. Tumangging makinig. Sinabihan siya ni Wang na palayain siya dahil pinapanood siya ng ibang mga pinuno. Kaya pinalaya niya siya. Pagkatapos ay inutusan ni Han ang mga katulong na dalhin ang mga batang babae. Nasa loob sila ng mga kulungan mula sa iba't ibang angkan. Ang ilan ay mula sa mga angkan ng mga halimaw, ang iba naman ay mula sa mga sirena, unggoy, sora, at marami pang iba. Pero sinabi ni Wang na wala siyang gusto sa mga ito. Sinabihan siya ng kanyang ama na subukang hawakan ang mga ito. Siguro naman hindi isa ang makakapagpasimula ng sumpa. Sinubukan ni Wang, ngunit sa tuwing hahawakan niya ang isa, ang sumpa ay nag-aaktibo. Paulit-ulit siyang nabigla hanggang sa siya ay napagod. Sa huli, sinabi niyang hindi na niya kayang ituloy. Pero napansin niya ang isang babaeng nakatitig sa kanya ng kakaiba. Tinanong niya kung may pangalan ba ito, pero sabi niya ay wala. May kakaiba siyang naramdaman kaya pinili niya ito. Maya-maya, sa kanyang tolda, biglang sinabi ng babae na papatayin niya si Wang. Tila may kumokontrol sa kanya. Itinaas niya ang kamay niya para umatake. Pero dumating si Karenan sa tamang oras. Huminto ang dalaga bago pa man ito makita. Tinanong ni Karenan kung siya ang bagong katulong. Sinabihan ni Wang si Karenan na ihatid siya sa kanya. Umalis sila. Pinaandar ni Wang ang isang kristal para palihim siyang bantayan. Dinala siya ni Karenan sa tolda. Nagdala siya ng mainit na tubig para makapagpahinga. Pero naisip ng babae na baka siya muna ang pumatay kay Karenan. Biglang nabanggit ni Karenan ang kanyang nayon at ang mga kakaibang chismis tungkol sa pagkontrol sa mga tao. Kinabahan ng dalaga. Nakita ni Karenan ang isang marka sa kanyang leg. At sinabing nakita na niya ito dati. Napagtanto ng dalaga na maaaring mabunyag ang kanyang sikreto. Tinawagan niya ang kanyang mga kakampi at sinabihan silang agad na tumakas. Pagkatapos ay inatake niya si Lin. Sinubukan ni Lin na ipagtanggol ang sarili, ngunit nabigo. Bago pa man mangyari ang anumang bagay, dumating na si Wang. Agad niyang pinatahimik ang dalaga. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lin na hindi siya dapat maging ganoon kahina.
Nagalit si Lin at nagtanong kung bakit hindi siya nito binalaan. Pero hindi iyon pinansin ni Wang. Kailangan daw nilang hanapin kung sino ang kumokontrol sa kanya. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang kristal. Lumipad ito sa kalangitan at sinundan ang mga tumatakas na kalaban. Pagkatapos ay sumabog ito sa kanila. Bumagsak ang batang babae at nabihag kasama ang kanyang mga kakampi. Tinanong siya ni Wang kung sino ang nagpadala sa kanya, ngunit itinanggi niya at sinabing walang nagpadala sa kanya. Sinabihan ni Wang ang kanyang katulong na si Tian na paalisin ang babae at lahat ng mga tagasunod nito, ngunit nataranta ang babae at sinabing ang angkan ng Xing ang nagsugo sa kanya upang patayin siya. Siya nga pala, ang angkan na iyon ay isa sa mga kaaway ng angkan ng Dragon Fang. Pagkatapos ay nagmakaawa siya rito na huwag siyang patayin at sinabing kaya niyang gawin ang lahat para sa kanya bilang kapalit. Tumingin sa kanya si Wang at sinabing, mayroon ba talaga? O puro usapan lang yan? Nang marinig niya yon, sinubukan niya itong akitin, sa katangahang iniisip na madali lang siya nitong mapapatawad. Ngunit inutusan ni Wang ang kanyang mga tauhan na ikulong siya kaagad bago pa niya ito harapin sa ibang pagkakataon. Matapos siyang dalhin ng mga gwardiya, sinabihan ni Wang si Tian na magpadala ng mensahe sa mga kaalyadong angkan, na ipaalam sa kanila na maaari silang magsimula ng digmaan laban sa angkan ng Xing. At ang sinumang angkan na sasali sa kanila ay gagantimpalaan ng mga lupang agawin mula sa angkan ng Xing, sumagot si Chan, ayon sa utos ninyo, Panginoon ko. Pagkatapos noon, nakatulog ng mapayapa si Wang. Ngunit bigla siyang nakakita ng kakaibang panaginip. Isang batang babae ang lumitaw sa harap niya at sinabing malapit na siyang puntahan. Kaya tinanong siya ni Wang kung sino siya, ngunit hindi siya sumagot. Tapos bigla niyang kinagat ang leg niya. Nagising si Wang mula sa panaginip at sa sandaling iyon ay nakasakay na siya sa kanyang karwahe. Saka namin nalaman na papunta pala siya sa palengke para magpahinga ng kaunti. Bago dumating, sinabi niya kina Tian at Lawinen na naintindihan niya na pupunta siya sa isang lugar na mag-isa at ayaw niyang may sumunod o mang-istorbo sa kanya at walang makakakilala sa kanya dahil magbabalakayo siya. Huminto sila at binago ni Wang ang kanyang anyo sa pamamagitan ng pagsusuot ng ibang damit. Kumuha rin siya ng kaunting katas mula kay Tian at ibinuhos ito sa sarili para mabago ang amoy niya. Pagkatapos niyang gawin yon, pumasok siya sa palengke at dumiretso sa isang restaurant. Sinabihan niya ang may-ari na dalhan siya ng pinakamasarap na pagkain na makukuha. Habang hinihintay ang kanyang pagkain, dumungaw siya sa bintana at nakita ang isang grupo ng mga tao at isa sa mga batang babae ang nakatingin sa kanya. Naisip ni Wang na kamukha niya ang babae sa panaginip niya at nakaramdam din siya ng malakas na enerhiya mula sa grupong iyon. Habang nag-iisip, akala niya ay dumating na ang pagkain. Biglang pumasok sa restaurant ang grupong iyon at naupo sa katabi niyang mesa. Isa sa kanila ang nagsalita sa kanilang Panginoon na nagngangalang Zoya at sinabing pumunta sila rito upang manghuli ng 1,000 taong gulang na maalamat na halimaw. Gusto rin nilang kolektahin ang mga mapagkukunan nito at ibenta ang mga ito sa mga angkan at bumuo ng mga koneksyon sa mga pinuno ng angkan. Nakikinig ng mabuti si Wang at inakala niyang narinig na niya ang pangalang Zoya dati. Pagkatapos ay narinig niya silang nagsabing dapat nilang bisitahin ang angkan ng Dragon Fang upang makilala ang pinuno nito at bumuo ng isang pagkakaibigan. Nabanggit din nila na pinaglingkuran siya ng batang Panginoon ng angkan na iyon ng kanilang kaibigang si Terinin kapalit ng pagbibigay sa kanya ng gamot para gamutin ang kanilang ngayon. Pero napagtanto niyang mga kaibigan pala sila ni Terinin mula sa lupain ng mga tao at si Zoya ang guro niya. Pagkatapos ay muling tumingin siya sa babaeng napansin niya kanina at nakita ang isang mahinang enerhiya na nagmumula sa katawan nito. Naunawaan niya na nagsasanay ang babae sa pamamagitan ng meditasyon. Biglang may pumasok na isa pang lalaki, at tila bahagi siya ng grupo ni Zoya, ngunit malinaw na hindi nila siya gusto. Kaya iniwan niya sila at naupo sa tabi ni Wang. Malugod siyang tinanggap ni Wang at inalok ng juice, ngunit ang lalaki, na nagngangalang Jay, ay kinausap siya sa pamamagitan ng telepatya. Sinabi sa kanya ni Jay na narinig niyang may magagandang babae sa lugar na ito at hiniling niya rito na ipakilala siya sa isa sa kanila. Dahil alam niyang walang libreng bagay, binigyan niya si Wang ng isang supot na puno ng pera. Nagtatakang tiningnan siya ni Wang at naintindihan niya kung bakit walang may gusto sa kanya sa grupo niya dahil malinaw na isa siyang manyakis. Kaya malakas na sumagot si Wang at sinabing abala siya ngayon at hindi niya siya matutulungan. Nang marinig iyon ng kanyang grupo, sinimulan nilang pagalitan si Jay, sinasabihan itong itigil ang kanyang ugali, ngunit sumagot si Jay na gusto niya ang pagiging ganoon at walang makakapigil sa kanya. Pagkatapos noon, sumakay ang grupo sa isang mahiwagang lumilipad na espada at nilisan ang lugar. Nagpaalam si Jay kay Wang at sumunod sa kanila.
Kalaunan, bumalik si Wang kasama sina Chan at Lin sa angkan, at tinanong niya si Lin kung komportable ba itong tumira doon. Sinabi sa kanya ni Lin na simula nang maglingkod siya sa kanya, minahal na niya ang angkan, at komportable na siya, at nasa kanya na ang lahat ng kailangan niya. Naintindihan siya ni Wang at sinabing, sige, mabuti yan. Kinabukasan, dumating ang grupo ni Zoya sa angkan ng Dragon Fang upang salubungin si Wang. Pinag-uusapan nila siya, sinasabing ginawa raw nitong katulong si Lin para pagsamantalahan siya. Pero sa sandaling iyon, lumabas si Lin at sinalubong sila. Nang makita siya ni Zoya, napuno ng luha ang mga mata nito, at sinabi niya rito na gumaling na siya dahil sa gamot na ipinadala nito. Pagkatapos ay tinanong niya kung tinatrato ba siya ng masama, ngunit sinabi niya sa kanya na maayos naman ang pakikitungo sa kanya ng lahat, at iginagalang siya ni Wang. Pagkatapos ay sinabi niya na ipapaalam niya kay Wang ang kanilang pagdating. Pero sinimulan siyang kutyain ni Ying. Ang kanyang mga salita, at sinabing ang mga tao sa angkang ito ay mga barbaro, at hindi siya maaaring tratuhin ng maayos, dahil malakas niyang sinabi iyon, tiningnan siya ng mga sundalo, ngunit hindi siya pinansin. Sinabihan ni Jay si Ying na tumahimik, kung hindi ay magdudulot siya ng problema, at muntik na siyang atakihin ni Ying, ngunit pinigilan siya ng iba. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Jay kay Lin at hiniling dito na dalhin sila kay Wang. Samantala, pinapanood sila ni Wang gamit ang kanyang mahiwagang kristal. Ginamit niya ang kanyang mga mata para mabasa ang kanilang aura. Kita na karamihan sa kanila ay may lilang aura, ibig sabihin ay mabubuting tao sila. Ang babaeng napansin niya kanina ay may puting aura, ibig sabihin ay napakadalisay nito. Pero maitim ang aura ni Ying, at naisip ni Wang sa sarili na kahawig ito ng aura ng mga demonyo, at malamang na maraming itinatagong problema ang batang ito. Maya-maya pa ay nakarating na ang grupo sa kanyang tolda at pumasok. Nang makita nila ang mga gwardiya, nagkomento sila kung gaano sila kalakas. Ngunit nang tangkaing pumasok si Ying, pinigilan siya ni Chien, at pinalibutan siya ng mga sundalo para takutin siya. Pagkatapos ay tinanong ni Wang si Zai kung bakit sila pumunta, at nagpakilala si Zai at sinabing nagmula sila sa lupain ng mga tao upang bumuo ng isang ugnayan. Pagkatapos ay sinabi ni Wang na narinig niya ang tungkol sa magagandang babae sa lupain ng mga tao at hiniling kay Jay na ipakilala sa kanya ang isa. Halatang kinukutya siya ni Jay, nagulat siya at napagtanto na si Wang ay ang parehong tao mula sa restauran, nakabalakayo lamang. Pagkatapos noon, magkasama silang naupo at ipinakilala ni Jay si Miss Zhou bilang isa sa kanilang pinakamalakas na mandirigma na nakarating sa yugto ng immortalidad. Malugod siyang tinanggap ni Wang pagkatapos ay tinanong kung ano ang kailangan nila. Ipinaliwanag ni Jay na may digmaan sa pagitan ng lupain ng tao at ng palasyo ng langit, at kulang sila sa mga mapagkukunan upang gumawa ng mga armas, kaya't pumunta sila upang makipagkalakalan sa kanyang angkan. Ngunit sumagot si Wang na ang palasyo sa langit ay nasa ilalim ng hari ng mga bituin, at ang pagtulong sa kanila ay maaaring magdulot ng kaparusahan. Gayunpaman, sinabi niya na baka makatulong siya. Pero kailangan ng oras para mag-isip. Kinuwestiyon ni Xiao ang kanyang otoridad. Ngunit tumawa si Tian at sinabing si Wang ang may ganap na kapangyarihan, at maging ang kanyang ina ay pinuno ng mga paring babae ng Sun Temple. Nagulat si Xiao dahil doon. Pagkatapos ay sinabi ni Wang na tutulong siya. Pero gusto muna niyang makilala ang kanilang nakatagong pinuno. Itinanggi ito ni Xiao. Pero ibinunyag ni Jay ang kanilang pinuno. At nang magkasundo sila, umalis ang grupo upang manghuli ng isa pang halimaw. Nang gabing iyon, naupo si Wang kasama si Gavinen at tinanong kung bakit naiwan ang kanyang guro. Sinabi niya na gusto niyang personal na pasalamatan si Wang. Sinabi ni Wang na makikipagkita siya sa kanya kinabukasan. Samantala, nagpapatrolya si Tian kasama ang kanyang lobo nang biglang may nahulog mula sa langit. Si Zai iyon, malubha ang pinsala. Dinala nila siya at tinawag si Wang. Dumating si Wang kasama ang punong pari na nagsabing malala ang mga pinsala ngunit magagamot pa rin. Sinabihan siya ni Wang na magsimula kaagad. Maya-maya, nagising si Zai at tinanong siya ni Wang kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Zai na pinuntahan nila ang halimaw sa Northern Valley, ngunit ito ay masyadong malakas. Ilan sa kanila ang nasugatan nito at maging si Zhou ay malubhang nasugatan. Nagawa itong itumba ng kanilang pinuno na si Ye, ngunit nakabangon itong muli. Kaya tumakas siya kasama si Zhou. Habang nanatili si Zai at Ying upang lumaban, inatake sila ng halimaw at iniligtas ni Ying si Zai sa pamamagitan ng pagtama. Sinabi ni Zai na hindi niya alam kung nakaligtas si Ying. Sinabi niya na gumamit siya ng isang maalamat na sandata para makatakas at bumalik dito. Sinabihan siya ni Wang na magpahinga at magpalit ng damit pagkatapos ay umalis. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Jay at sinabing kailangan niyang iligtas ang kanyang mga kaibigan.
Pero pinigilan siya ni Wang at Chen, at sinabi ni Wang na sasama siya sa kanya. Noong una ay tumanggi si Jay, ngunit nagpumilit si Wang na sinasabing magkaibigan sila. Labis na naantig si Jay at sumang-ayon. Pagkatapos ay lumipad silang tatlo patungo sa Northern Valley upang iligtas ang iba pa. Habang nasa daan, nasasabik si Tian na muling lumaban, ngunit sinabihan siya ni Wang na manahimik dahil baka marinig sila ng mga lumilipad na halimaw. Pagkatapos ay ginamit ni Wang ang kanyang kristal upang hanapin si Zio at natagpuan itong walang malay. At iligtas mo siya habang hinahanap nila ni Tian ang iba pa. Pagkaalis ni Jay, sinabi ni Wang kay Chan na may mali sa pakiramdam, kaya magmamasid sila mula sa malayo at makikialam kung kinakailangan. Samantala, narating ni Jay si Zio at natagpuan itong walang malay pa rin. Maingat niyang sinuri ang lugar, at di nagtagal ay dumating si Ye dala ang sugatang Sing. Sumugod si Jay sa kanila at nagtanong tungkol sa iba, ngunit sinabi ni Ye na naghanap siya kung saan-saan at si Ing lang ang natagpuan niya, at ang iba ay malamang na pinatay ng halimaw. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na dapat na silang pumunta at tingnan si Zio, ngunit bigla nilang nakita si Wang na nakatutok ang espada nito sa liig niya at sinasabing maaari niya itong patayin ngayon din. Sinabi ninyo sa kanya na kung maglalakas loob siyang hawakan, kahit isang bagay, kahit ang buhok sa kanyang ulo, papatayin niya siya. Pero sinabi sa kanila ni Wang na nagbibiro lang siya. Bigla na lang, isang palako lang ibinato sa kanila at hinarang ito ng pinuno. Sa sandaling iyon, mabilis na lumitaw si Chen, sinunggaban si Jay, at hinila palayo kay Leadery. Walang naintindihan si Jay, kaya tinanong niya si Wang kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ni Wang na ginagamit lamang sila ng kanilang pinuno. Ipinaliwanag niya na pumunta rito ang pinuno para patayin ng halimaw ang lahat ng nasa grupo. Sa ganoong paraan, mapapanatili niya si Xiao para sa kanyang sarili. Kunin ang kanyang immortal na enerhiya at ibigay ito kay Ying. Hindi makapaniwala si Jay sa kanyang narinig at tinanong ang pinuno kung bakit nito ginawa iyon, sabi ni Wang. Sasabihin ko sa'yo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na siya si Tian ang nag-imbento ng bawat isa sa mga ito at natuklasan niya na si Ying ay apo ng pinuno. Dahil gusto niyang lumakas ito at magkaroon ng immortal na kapangyarihan, inakit niya silang lahat sa lugar na ito para maalis ng halimaw ang lahat. Pagkatapos ay kukunin niya si Zio, kukunin ang kapangyarihan nito, at ibibigay ito kay Ying nang walang makakakita o makakapaghinala ng kahit ano. Inakit din niya si Zi sa lugar na ito para lumitaw ang halimaw, saktan ito, at sa huli ay mapapalayas din niya ito at kukunin ang kapangyarihan nito, tulad ng plano niyang gawin kay Zio. Pagkatapos ay ibibigay niya ang kapangyarihang iyon sa kanyang apo. Isa itong napakatalinong plano, lahat ng iyon ay para lang palakasin ang kanyang apo, sa sandaling mapagtanto ng pinuno na nabunyag na ang kanyang plano. Pinagana niya ang kanyang kapangyarihan. Dahil doon, naramdaman ng halimaw sa Northern Wild Valley ang kanyang kapangyarihan at pumunta sa lugar. Sinabi ni Wang kay Chen, ikaw ang bahala sa halimaw at iwan mo sa akin ang babaeng ito. Ako mismo ang haharap sa kanya. Pagkatapos labanan ni Tian ang halimaw, tinanong ni Jay si Wang kung paano niya lalabanan si Pinuno Yi, at ipinaalala rito na isa ito sa pinakamalakas na tao sa lupain ng mga tao. Pero sinabihan siya ni Wang na huwag mag-alala dahil hindi niya ito lalabanan. Tinanong siya ni Jay kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit sinabihan lang siya ni Wang na mag-relax muna. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang ina at sinabi, tulungan mo ako. Agad-agad. Isang pag-atake ang bumaba mula sa langit at inihagis ang pinuno sa lupa. Kinausap siya sa pamamagitan ng kwintas na ibinigay niya sa kanya at sinabing kung sakaling mangailangan siya ulit ng tulong, dapat niya itong tawagan kaagad. Nang mga sandaling iyon, naabot na ng pinuno ang kanyang limitasyon at hindi na makagalaw. Sa gulat, sinabi niya, paano ako natalo sa isang suntok lang? Sa kabilang panig, nakatayo si Tian sa harap ng halimaw at inatake siya ng halimaw at nagawang masugatan ang kanyang braso. Ngunit agad na ginamit ni Tian ang kanyang kapangyarihan, at biglang nawala ang taba sa kanyang katawan at napalitan ng kalamnan. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan niyang sinugod ang halimaw. Ang halimaw ay gumagalaw sa lugar sa napakabilis na bilis, ngunit mabilis na nahuli ni Tian ang buntot nito. Pagkatapos ay sinimulan niya itong durugin sa lupa mula sa isang gilid patungo sa isa pa. Nang walang anumang awa. Samantala, sinusubukang tumakas ni Pinuno Lei, ngunit tumayo si Zai sa harap niya at inatake siya gamit ang kanyang kapangyarihan. Pinagana niya ang sarili niyang kapangyarihan at hinarangan ang atake nito. Pagkatapos ay babalik tayo kay Wang, na nakatayo roon sa pagkabagot, nagtataka kung bakit hindi pa natatalo ni Tian ang halimaw. Ngunit biglang, nagsimulang maghilom ang mga sugat ni Ying. At pagkatapos ay tumayo siya at sinabi kay Wang, paano mo natuklasan ang aming plano?
Bigla siyang nag-anyong demonyo at sinabing, papatayin kita. Tinanong siya ni Wang kung paano siya biglang naging demonyo. Sinabi sa kanya ng demonyo na matagal na siyang naghahanap ng katawan ng tao na makokontrol dahil si Ing ang pinakamapuot at may hinanakit na tao sa mundo. Lahat ng nakapaligid sa kanya, madali siyang sakupin. Dagdag pa niya, kontrolado niya ito ng halos 5 taon nang walang nakakatuklas nito. Sinabi rin niya na nagawa niyang linlangin si Pinunoy at nakumbinsi ito na tulungan siyang kunin ang kapangyarihan ni Zhao at Za. Sa puntong iyon, naging malinaw sa amin ang lahat, ngunit sinabi sa kanya ni Wang na alisin niya siya at wala siyang pagkakataon laban dito. Agad na hinugot ni Ing ang bote, pagkatapos ay binasag ito at lumabas ang 2 patak ng dugo. Sinabi niya na ito ay dugo ng isa sa mga immortal, at sa sandaling inumin niya ito, siya ay magiging 10 beses na mas malakas. Ngunit bago pa niya maipasok ang dugo sa kanyang bibig, itinulak ito ni Wang gamit ang kanyang kapangyarihan at nagawa itong maisakatuparan. Sa sandaling dumampi ang dugo sa lupa, ang enerhiya sa loob nito ay kumalat sa buong lambak. Galit na galit si Ing, kaya sinugod niya si Wang, ngunit agad na ginamit ni Wang ang kanyang kapangyarihan at inatake ito gamit ang kanyang mahika na nagpasabog sa buong lugar. At bigla na lang, natalo siya ni Wang sa loob lamang ng ilang segundo. Dumating din si Chai sa lugar matapos niyang talunin si Pinunoy. Nagising din si Zhao at nalaman niyang si Wang pala ang nagligtas at gumamot sa kanya habang wala itong malay. Dumating din si Chayan matapos talunin ang halimaw na kanyang nakalaban. Kinabukasan, kinausap ni Wang si Chai at sinabihan siyang sasama siya rito sa lupain ng mga tao upang hanapin ang mundo. Mahika na maaaring bumasag sa kanyang sumpa. Habang nag-uusap sila, dumating si Zhao at nagpasalamat kay Wang sa pagliligtas sa buhay nito. Pagkatapos ay umalis siya at tila nahulog na ang loob niya sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Jay sa kanya, siya nga pala, Wang, hindi pa nakapagpasalamat si Zhao kahit kanino noon. Pero kaibigan, mukhang nasa panig mo ang swerte at naging interesado na sa iyo si Zhao. Sinabihan siya ni Wang na kalimutan na lang iyon at pag-usapan ang mas mahahalagang bagay. Sabi ni Jay, sige, pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na napansin niyang maraming miyembro ng angkan ni Wang ang nasugatan, at nang maghilom ang kanilang mga sugat, hindi nawala ang mga marka, at sa halip ay nag-iwan ng mga peklat. Dagdag pa niya, mayroong isang elixir sa lupain ng mga tao na nagpapagaling ng mga sugat nang hindi nag-iwan ng anumang bakas. Sinabi rin niya rito na pagbalik niya sa kanyang nayon, padadalhan niya ito ng ilan sa elixir na iyon bilang regalo. Pero sabi ni Wang, walang tinatawag na regalo. Pagkatapos ay sinabi niya rito na maaari siyang bumili ng maraming dami ng elixir na iyon mula rito, kapalit ng pagbibigay sa kanya ng mga hilaw na materyales na gagamitin sa paggawa ng mga armas. Agad na pumayag si Jay at nagkamayan ang dalawa. Nang gabing iyon, inihahanda ni Wang ang kanyang sarili sa paglalakbay patungo sa lupain ng mga tao kasama si Jay. Nang panahong iyon, sinabi sa kanya ni Chayan na sasama siya sa kanya, ngunit sinabi ni Wang, huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Magiging maayos din ako, sagot ni Chayan. At ano ang gagawin mo kung may babaeng humawak sa iyo doon at nawalan ka ng malay? Sino ang poprotekta sa iyo kung ganoon? Sa sandaling iyon, hiniling ni Wang kay Davine na hawakan siya, at nang subukan niya ito, isang mahiwagang kalasag ang lumitaw sa paligid niya at pumigil sa kanya na hawakan siya. Pagkatapos ay sinabi ni Wang kay Chen, huwag mo akong alalahanin. Gamit ang mahiwagang kalasag na ito, walang mangyayari sa akin kung may humawak sa akin, sabi ni Tian, saka umalis sa lugar. Pagkatapos noon, nakita namin ang ama ni Wang na malungkot dahil aalis ang anak niya sa angkan at maaaring hindi na babalik ng matagal. Ngunit tiniyak siya ni Wang at sinabing hindi siya mawawala ng matagal at babalik din siya agad. Pagkatapos ay ibinigay sa kanya ng kanyang ama ang espadang iyon at sinabi, ito ay isang regalo ko sa iyo, at saka siya iniwan at umalis. Pagkatapos magpaalam ni Wang sa kanyang ama, sumakay na siya sa maliit na bangkang iyon. Isang maliit na bangka na magdadala sa kanya papunta sa malaking barko. Pagsakay niya sa barko, mag-isa siyang naupo, at kinakausap siya ng kanyang ina sa pamamagitan ng kwintas na ibinigay nito sa kanya. Sinabi niya sa kanya na natatakot siyang may mangyaring masama sa kanya sa lupain ng mga tao, ngunit tiniyak siya nito at sinabing isa siya sa pinakamalakas na mandirigma sa lupain ng angkan, at kung mahaharap siya sa anumang panganib, malalaman niya kung paano ito haharapin ng hindi masasaktan. Habang kausap niya ang kanyang ina, pumasok si Davinen na may dalang pagkain para sa kanya. Sinabi sa kanya ni Wang na mula sa sandaling ito, hindi na siya niya alipin, at maaari na siyang bumalik sa kanyang nayon anumang oras niya gusto, ngunit sinabi niya sa kanya na gusto niyang manatili sa kanya at ayaw niya siyang iwan. Sabi ni Wang, sige kung gayon. Gawin mo ang gusto mo. Narinig ni Teacher Zoya ang kanilang usapan.
Kinabukasan, nagising si Wang mula sa pagkakatulog at nakakita ng isang malaking isda sa dagat. Namangha siya sa laki nito kaya tinawagan niya si Gavinan para makita nito. Pero bago pa siya kumatok sa pinto, narinig niya si Teacher Zoya na kausap si Gavinan. Sinabi niya rito na narinig niya ang sinabi ni Wang sa kanya kahapon, nang sabihin nito rito na mula ngayon ay hindi na siya magiging alipin niya. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung bakit ayaw nitong umalis sa serbisyo niya at iginiit na manatili sa kanya. Sinagot siya ni Gavinan na dahil mahal ko siya. Nang marinig iyon ni Wang, tahimik siyang umalis ng lugar at nagkunwaring walang narinig. Pagkatapos noon, nakarating ang barko sa unang lungsod. Ari-arian sa lupain ng tao para makapagpahinga sila roon ng ilang sandali. Naglakad-lakad si Wang sa palengke ng lungsod, namangha sa mga ibinebenta roon, ngunit biglang may isang matandang lalaki na tumayo sa harap niya. Nang makita siya ni Wang, inakala niyang mahirap ang lalaki, kaya't kumuha siya ng isang supot ng pera at ibinigay ito sa kanya. Pagkatapos ay aalis na sana siya, ngunit tinawag siya ng lalaki at sinabing hindi siya pulubi, kundi nais niyang manghula at ipakita ang kanyang kapalaran. Sinabi sa kanya ni Wang, parang baliw ka na, saka umalis at naglakad palayo. Naisip ng lalaki na mula nang makita niya ang binata, nakaramdam siya ng isang malaking kapangyarihan sa loob nito, at ang talentong iyon ay dapat gabayan ng maayos upang ito ay lumago at lalong lumakas. Ngunit ng mga panahong iyon ay huli na ang lahat, dahil ang barko ni Wang ay nakaalis na sa lungsod at naglayag pabalik sa dagat. Nakatayo ang matandang lalaki sa daungan, pinapanood ang barko habang papalayo ito, ngunit bigla siyang nawala na parang gumamit siya ng teleportasyon, pagkatapos ay pumunta sa barko at pumasok sa silid ni Wang. Pagkakita sa kanya ni Wang, nagulat siya at nagtanong, paano ka napunta rito? Sinabi sa kanya ng lalaki na gumamit siya ng teleportasyon, isa sa kanyang mga kakayahan, para pumunta rito. Tapos bigla siyang nawala sa harapan niya at muling lumitaw na nakaupo sa upuan. Sinabi niya kay Wang na mula nang makita niya ito, nakaramdam na siya ng matinding kapangyarihan sa kanya, at kasabay nito, naramdaman niya na may kakaibang sumpa na nakakaapekto sa kanya. Nagulat si Wang at tinanong siya, paano mo nalaman ang lahat ng iyan? Ngunit ang lalaki, na nakilala natin bilang si Master Chin, ay nagsabi sa kanya na mayroon siyang disipulo na nag-aral ng pagpapagaling at pag-aalis ng sumpa sa loob ng 360 taon. Nagkataon lang na ang disipulong iyon ay bumisita sa lupain ng angkan mga 2 taon na ang nakalilipas at pumunta sa angkan ng Dragon Fang. Doon kanya nakilala, Wang, pero hindi niya maalis ang sumpang nakakaapekto sa iyo. Sinabi sa kanya ni Wang na sa tingin niya ay naaalala niya ang taong tinutukoy niya. Sinabi ni Master Chin na bumalik ang kanyang disipulo at ibinalita sa kanya ang tungkol sa kakaibang sumpa na nakapaligid sa kanya. Dagdag pa niya na simula noong araw na yon, balak na niyang pumunta mismo sa lupain ng angkan para makita ito. Tinanong siya ni Wang, at bakit mo ako gustong makita? Sumagot si Master Chin na gusto niya itong makilala para maalis niya mismo ang sumpa, at nagkataon lang na nagkita sila ngayon. Nang maunawaan ni Wang na gusto siyang tulungan, taos puso niya itong pinasalamatan. Pagkatapos ay iniabot ni Master Chin ang kanyang kamay upang suriin siya, at sa sandaling mahawakan ito ni Wang, sinuri niya ito nang walang anumang kapangyarihang ginamit. Sa kabilang panig, nakaupo si Lin kasama si Guru Zoya at sinabing may bisita si Wang at dapat itong pumunta at magdala ng maiinom para sa kanila. Pero sinabi sa kanya ni Guru Zoya na baka maistorbo niya sila kung pupunta siya at sisira sa kanilang pag-uusap, at pinayuhan siyang huwag pumunta kay Wang maliban kung ito mismo ang tatawag sa kanya. Ngunit pagkatapos noon, tinawag siya ni Wang mula sa likod ng pinto at sinabi sa kanya na sasama siya kay Master Xin sa isang paglalakbay upang basagin ang sumpa sa kanya at maaaring hindi na siya makabalik ng matagal. Bubuksan na sana ni Davinen ang pinto para magpaalam sa kanya, ngunit sinaktan siya ni Master Xin at nawalan siya ng malay. Pagkatapos ay sinabi niya kay Wang na ginawa niya yon dahil baka hiniling nito na sumama sa kanila. Naintindihan ni Wang ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos noon, gumamit si Master Xin ng teleportasyon at dinala silang dalawa doon. Pagkatapos ay nagsimula silang dalawa na maglakad-lakad sa paligid ng isla. Tinanong ni Wang si Master Qian tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, at sumagot ito na siya ang emperador ng lupain ng tao. Nagulat agad si Wang nang marinig iyon. Pagkatapos ay dinala siya ni Master Qian sa lugar na yon at naupo kasama niya. Sinabi niya sa kanya na ang meron siya ay hindi naman talaga sumpa, kundi isang sakit. Dagdag pa niya, hindi madaling gamutin ang sakit na ito. Sinabi niya sa kanya na ang paggamot ay nangangailangan sa kanya upang palakasin ang kanyang katawan at magsanay sa ilang partikular na kasanayan. Sumagot si Wang na handa siyang gawin ang lahat para mawala ang sakit na ito.
Sinabi sa kanya ni Master Qian, sige, mula ngayon, ako na mismo ang bahala sa iyong pagsasanay. Sinabi niya sa kanya na ang mga kasanayang ituturo niya ay magbibigay sa kanya ng chimp ng napakalaking kapangyarihan. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung handa na ba siyang gamitin ang kapangyarihang iyon upang tulungan ang mga tao sa lupain ng mga tao o sa lupain ng mga angkan. Nang pumayag si Wang, ginamit ni Master Qian ang isa sa kanyang mga kasanayan at inilabas ang kakaibang bagay na iyon. Ang bagay na iyon ay tinatawag na simbolo ng emperador. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Master Qian na ang simbolong ito ay may sariling kamalayan at mula ngayon ay gagabay ito sa kanya at magpapalakas sa kanya. Idinagdag din niya na dapat tapusin ni Wang ang mga misyong ibinibigay nito sa kanya sa loob lamang ng isang buwan. Kinabukasan, nagpuputol si Wang ng mga puno sa kabubatan gamit ang kanyang palakol. Nalaman namin na ang simbolo ng emperador ang nagbigay sa kanya ng kanyang unang misyon. Ang misyong iyon ay ang pumutol ng 100 puno sa isang araw gamit ang 100 puno. Nang hindi ginagamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Ang layunin ay palakasin ang kanyang katawan. Nagawa ni Wang na putulin ang 100 puno pagkatapos ay tipunin ang mga ito sa isang lugar at nang mga panahong iyon ay lubos na siyang napagod. Pero napansin niya na may iniwan si Master Chen na isa sa mga energy pills para makain niya ito at maibalik ang kanyang lakas. Pagkakain pa lang niya nito ay nakaramdam siya ng matinding enerhiyang dumadaloy sa kanya. Pagkatapos noon, ibinigay sa kanya ng simbolo ng emperador ang pangalawang misyon. Sinabi nito sa kanya na kailangan niyang gamitin ang mga punong pinutol niya para gumawa ng tabla at pagkatapos ay magtayo ng malaking bahay mula sa kahoy na iyon. Hindi nag-aksaya ng oras si Wang at gumugol ng 15 buong araw sa pagtatayo at pagpino ng bahay. Sa huli, natapos niya ito at napakaganda ng itsura nito. Pagkatapos, binigyan siya ng simbolo ng imperyo ng isa pang misyon. Sinabi nito sa kanya na kailangan niyang maghukay ng kanal mula sa ilog patungo sa bahay na kanyang itinayo at gumawa ng hardin kung saan siya magtatanim ng mga puno. Nagawa rin iyon ni Wang. Kaya't lumikha siya ng isang magandang hardin at ginawa ang kanal ng tubig. Nalaman namin na isang buong buwan na pala ang lumipas simula nang dumating si Wang sa lugar na iyon. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng simbolo ng imperyo na ang huling misyong ibibigay nito sa kanya ay ang paglipat ng mga gamit mula sa lumang bahay ni Master Xin patungo sa bagong bahay. Akala ni Wang ay madali lang ito, kaya ginugol niya ang buong araw sa paglilipat ng mga gamit hanggang sa madala niya ang huling kahon at matapos ang lahat. Masaya siya dahil inakala niyang natapos na niya ang lahat ng misyong ibinigay sa kanya ng simbolo ng imperyo. Sa loob lamang ng isang buwan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nabasag ang kahong inilipat niya sa bahay. Napakaraming simbolo ng emperador ang lumabas mula rito. Napagtanto ni Wang na marami pang misyon ang kailangan niyang tapusin hanggang sa matapos niya ang lahat ng itinalaga ng mga simbolong iyon. Nagalit siya ng husto dahil hindi sinabi sa kanya ni Master Xin na marami pa ring misyon ang naghihintay sa kanya. Akala niya tapos na siya sa lahat. Habang nangyayari ito, pumasok si Master Xin at napansin niyang galit si Wang. Sabi niya, siya nga pala, Wang, sasabihin ko sana sa iyo na marami ka pang misyon na naghihintay, pero ayokong magulat ka sa dami ng mga misyon na yon. Ngunit hindi siya binigyan ni Wang ng pagkakataong magpatuloy. Sa halip, hinabol niya ito ng tumakbo. Kinabukasan, nakaupo si Wang at nagsasanay sa meditasyon at pangangalap ng espiritual na enerhiya. Sinabi sa kanya ng simbolo ng emperador na kailangan niyang manatiling kalmado at huwag mag-isip ng anuman kung gusto niyang makapag-ipon ng wastong espiritual na enerhiya. Ngunit sa sandaling iyon, nagising si Master Xin, tumayo sa tabi ng bintana, at sinimulang inisin si Wang. Sinabi niya rito na mahina siya dahil hindi pa rin niya natututunan kung paano magnilay-nilay at mag-ipon ng enerhiya ng tama. Nawala sa kontrol ni Wang ang kanyang galit, at dahil doon ay nawalan siya ng kontrol sa kanyang enerhiya at muntik na siyang masunog. Patuloy siyang tinutukso ni Master Xin hanggang sa insultuhin siya ni Wang. Dahil doon, ginamit ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan at bumuo ng isang ulap ng kulog. Pagkatapos ay pinahabol niya ito kay Wang at pinatamaan ito ng kidlat bilang parusa sa kanyang sinabi. Pagkatapos noon, mag-isang umupo si Wang, naiinis dahil patuloy siyang kinukutya ni Master Xin, kaya napagpasyahan niyang inisin din siya nito at hindi iwan ng payapa. Pagkatapos ay ibinigay ni Wang sa Panginoon ang katas na yon. Sinabi niya rito na inihanda niya ito para lang sa kanya. Nagpasalamat ang Panginoon at ininom ito, ngunit hindi ito masarap. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Wang na ginawa niya ang katas mula sa ihi ng hayop. Pagkatapos noon, ginamit ni Wang ang kanyang kapangyarihan at tumakbo palayo. Hinabol siya ng amo upang hulihin at bugbugin. Maya-maya, nakaupo at nagsasanay si Wang nang lumapit sa kanya si Master Xin at binigyan siya ng 2 energy pills para mapalakas ang kanyang katawan.
Hinala ni Wang na may pinaplano itong isa pang kalokohan. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng Panginoon na hindi siya nagbibiro at dapat kainin ni Wang ang parehong energy pills na yon din para lumakas ang kanyang lakas. Naniwala talaga sa kanya si Wang at kinain ang 2 tableta. Biglang tumaas ng husto ang temperatura ng kanyang katawan at lumabas na ang amo pala ang naglagay ng maanghang na sili sa mga tabletas ng enerhiya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ang dalawang ito ay guro at disipulo o magkaibigan lang na palaging nagbibiruan. Nagalit si Wang sa amo, ngunit pinakalma siya ng amo at pagkatapos ay binigyan siya ng isang tunay na tableta para sa enerhiya. Sa kabilang panig, sa gitna ng dagat, hindi pa rin nararating ng barko ni Jay ang destinasyon nito. Mag-isang nakatayo si Darinen, iniisip si Wang at nag-aalala para sa kanya. Pagkatapos ay lumapit sa kanya si Guru Zoya at sinabi sa kanya na napakalakas ni Wang at hindi siya dapat mag-alala tungkol dito. Pagkatapos ay babalik tayo kay Wang na may dalang malaking bato habang nakatayo sa gitna ng lawa. Sa sandaling iyon, ginamit ni Master Xin ang kanyang kapangyarihan at lumikha ng isang higanteng mahiwagang martilyo pagkatapos ay hinampas ang batong dala ni Wang. Ang problema ay may mga kutsilyo sa ilalim ni Wang sa tubig at hindi niya alam yon. Kung hindi niya hinahawakan ng matagal ang bato, masasaktan sana siya ng mga kutsilyong iyon. Pero pagkatapos noon, sinabihan siya ni Master Xin na ibaba ang bato at magpahinga sandali. Ginawa nga ni Wang pagkatapos ay pumunta at nakita. At umupo sa tabi ni Master Cushion. Sinabi sa kanya ni Wang na hindi niya gusto ang mga kalokohan na ginagawa nila sa isa't isa at dapat na nilang itigil ang paggawa noon. Ngunit hindi siya pinansin ni Master Cushion at akmang kakainin na sana ang prutas na yon. Kinuha ito ni Wang mula sa kanya at binuksan. Lumabas na naglagay ng bitag ang amo para sa kanya at nagtago ng isang bagay na matalim sa loob nito na maaaring nakasakit sa kanya. Nang makita ng amo na ayaw nang makipagbiruan si Wang sa kanya sa ganoong paraan, inilabas niya ang mga kutsilyong nakatago sa ilalim ng tubig. Pagkatapos noon, inilabas nilang dalawa ang lahat ng mga patibong na inihanda ng bawat isa para sa isa't isa. Habang nag-uusap sila, tinanong ni Wang ang Panginoon, kailan ko matatapos ang aking pagsasanay? Sinabi sa kanya ng guro na marami pa siyang dapat lakaran bago niya matapos ang lahat ng kanyang pagsasanay. Sinabi niya rito na noong bata pa siya tulad ni Wang, sinanay niya ang eksaktong pagsasanay na ginagawa ni Wang ngayon, at ang sarili niyang amo noon ay ang dating emperador ng lupain ng tao. Sa sandaling natapos niya ang kanyang pagsasanay, minana niya ang posisyon ng emperador kasunod ng kanyang Panginoon. Pagkatapos ay sinabi niya, at sa parehong paraan, Wang, maaari ka ring maging emperador ng mga lupain ng tao. Ngunit upang maabot ang posisyong iyon, kailangan mo munang magawa ang isang bagay na tunay na dakila. Kaya nga sa hinaharap ay ipapadala kita sa isang angkan na haharap sa isang malubhang problema. Ang iyong misyon ay iligtas ang angkan na iyon. Nang marinig iyon ni Wang, tinanong niya ito, pero paano mo nalaman na mahaharap sa problema ang angkan na ito? Panahon sa hinaharap. Sumagot ang Panginoon na sinabi sa kanya ng hari ng mga lupain ng tao. At para sa iyong kaalaman, Wang, ang pinakamataas na posisyon sa mga lupain ng tao ay ang hari ng mga lupain ng tao. Ang posisyong direktang nasa ilalim nito ay ang emperador ng lupain ng tao. Tungkulin ng emperador na tumanggap ng mga utos mula sa hari at pagkatapos ay ipamahagi ang mga ito sa mga pinuno ng mga lupain ng tao upang maiwasan ang mga problema bago pa man ito mangyari. Pagkatapos ay tinanong siya ni Wang kung ano ang pangalan ng angkan na kanyang tutulungan. Sumagot siya na ito ay tinatawag na angkan ng babaeng malayang. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong kakaibang pangalan iyon. Gayunpaman, pagkatapos noon, nakaupo roon si Master Xin, pagkatapos ay biglang tinawag ang mga pinuno ng lupain ng tao. At ibigay sa kanila ang kanyang mga utos. Sinabi niya sa kanila na sinumang susuway sa mga utos na iyon ay parurusahan mismo ng hari. Nang oras na iyon, nakatayo si Wang sa gilid, pinapanood ang nangyayari. Naisip niya sa sarili na ang lahat ng mga pinunong iyon ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Pagkatapos noon, tinapos na sila ni Master Xion sa pakikipag-usap at inutusan silang umalis at agad silang naglaho sa lugar. Pagkatapos ay kinausap ni Wang si Master Xion at tinanong ito kung bakit siya ang nagbibigay ng mga utos sa mga pinuno gayong tila walang problemang umiiral sa lupain ng mga tao. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon na may masasamang sekta ng mga demonyo sa lupain ng mga tao na tinatawag na 10 sekta. Anumang problemang nangyayari sa lupain ng tao ay karaniwang may mga sektang nasa likod nito. Kaya nga kailangan na niyang umalis. Magbigay ng mga utos ng maaga sa mga pinuno upang manatili silang alerto at malutas ang mga problema bago pa man ito mangyari. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ipapadala na niya siya ngayon sa angkan ng babaeng nagsasarili.
Pagkatapos noon, ipinakita niya sa kanya ang dalawang mahiwagang singsing at sinabing maaari niyang kunin ang isa sa mga ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang isa sa mga singsing ay isang singsing na maaaring paglagyan ng kahit ano. Para naman sa isa pang singsing, naglalaman ito ng mga energy pills at mayroon din healing elixir na kayang gamutin ang malulubhang pinsala. Pinili ni Wang ang singsing na naglalaman ng mga energy pills nang walang anumang pag-aalinlangan. Dahil doon, nainis sa kanya ang Panginoon at sinabing hindi man lang ito nag-isip bago pumili. Pero sinabi sa kanya ni Wang na ang mga energy pills na ginagawa niya ay mas mainam kaysa sa anumang bagay sa mundo. Dahil sa magandang papuri na yon, nagpa siya si Master Xin na ibigay sa kanya ang parehong singsing. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya, humanda ka na ngayon dahil ibabahagi ko sa iyo ang bahagi ng aking karunungan. Bigla, sinimulan niyang igalaw ang kanyang mga kamay at isang kakaibang enerhiya ang lumabas sa kanya at pumasok sa katawan ni Wang. Sa sandaling mailipat sa kanya ang enerhiyang iyon, ginamit ni Master Xin ang kanyang kapangyarihan at ipinadala siya sa Women's Clan. Bigla, natagpuan ni Wang ang kanyang sarili sa loob ng isang kakaibang lugar na tila isang paliguan. May isang batang babae sa tabi niya, ngunit agad siyang inatake ng batang babae gamit ang dala nitong sandata. Hinarang ni Wang ang atake niya gamit ang mahika ng yelo. Pagkatapos ay tinanong niya siya, sino ka? At paano ka nga pala lumitaw dito? Sumagot siya na isa siyang mensahero. Ipinadala ng emperador ng lupain ng tao at sinabi sa kanya ng emperador na may mangyayaring problema sa kanilang angkan. Kaya naman siya pumunta rito para alamin kung ano ang problema at lutasin ito mismo. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng batang babae at sinira niya ang harang na yelo na nilikha ni Wang. Akma na sana siyang aatakihin ulit pero nang makita niya kung gaano ito kagwapo, natigilan siya sa kinatatayuan. Ipinaliwanag ni Wang na ang emperador mismo ang nagdala sa kanya rito gamit ang kanyang kapangyarihan at wala siyang balak na magpakita sa lugar kung nasaan siya. Pagkatapos ay sinubukan niyang umalis sa lugar, ngunit paglabas niya, nadatnan niya ang mga bantay sa labas na nakatutok ang kanilang mga palaso sa kanya. Sa sandaling iyon, lumabas ang batang babae na nakita nila kanina at inutusan ang mga babaeng guardian na huminto. Noon namin nalaman na ang babaeng ito ay isa sa mga pinuno ng Women's Clan at ang pangalan niya ay Feng. Pagkatapos ay sinabi ni Feng sa kanyang mga gwardiya na ang taong ito ay isang lalaki. Nang malaman iyon ng mga gwardiya, nagulat sila dahil ngayon lang sila nakakita ng lalaki sa buong buhay nila. Pagkatapos noon, nais ni Feng na dalhin si Wang sa kanilang pinuno at iregalo ito sa kanya. Ngunit lumayo si Wang bago pa niya siya mahawakan at sinabi sa kanya, kung may gusto kang gawin sa akin, dapat mo muna akong talunin. Gayunpaman, hindi mo naman gagawin yon. Ang kawawang lalaki ay tinamaan ng matinding pambubugbog at sa huli ay natalo. Naisip niya sa sarili na ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ang tunay na pinagmumulan ng kanyang lakas, kaya naman dapat niyang gamitin ang kapangyarihang iyon at hindi lamang umasa sa kanyang pisikal na lakas. Ngunit sa sandaling iyon, inutusan ni Pinuno Feng ang kanyang mga tagasunod na itali siya upang maibigay nila siya bilang regalo sa pinuno. Gayunpaman, agad na ginamit ni Wang ang kanyang mahiwagang kapangyarihan at nagpakilala na sinasabing siya si Wang, ang batang Panginoon ng angkan ng Dragon Fang. Sinabi rin niya na siya ay isang mensahero na ipinadala ng emperador ng lupain ng tao sa kanilang angkan at upang paniwalaan sila sa kanya. Ibinigay niya sa kanila ang sulat na iyon. Naglalaman ito ng patunay ng kanyang pagkakakilanlan at isinulat ito para sa kanya mismo. Sa pamamagitan lamang ng pagpapanggap. Nang makita ng pinuno ang liham na iyon, agad siyang naniwala sa kanya. Kinabukasan, nakasakay si Wang sa karwaheng iyon papunta sa lubungin ang pinuno ng angkan. Habang nasa daan, napansin niya na lahat ng residente ng angkan ay mga babae at walang kahit isang lalaki sa kanila. Kaya tinanong niya si Feng, bakit walang mga lalaki sa angkan niyo? Sumagot siya na hindi nila kailangan ng mga lalaki. Dagdag pa niya, ibang-iba ang paraan ng kanilang panganganak kumpara sa mga ordinaryong tao. Pagkatapos ay ipinaliwanag pa niya na sinasabing ang kanilang angkan ay may maalamat na tubig at sinumang babaeng makahipo sa tubig na iyon ay agad na nabubuntis. Pagkatapos noon, nanganak siya ng isang babae. Pagkatapos ay tinanong ni Feng si Wang, sikat ba ang ating angkan sa mundo o hindi? Sumagot siya na ang kanilang angkan ay sikat na sikat, ngunit walang sinuman ang makakarating sa kanila dahil sa mahiwagang harang na nakapalibot sa kanilang tinitirhan. Sinabi rin niya sa kanya na walang sinuman ang maaaring umalis sa angkan at lumabas sa labas ng mundo dahil sa parehong harang na yon. Habang sila ay naglalakbay, napansin ni Wang ang mga estatwa ng higanteng mga hayop sa lugar. Sa sandaling ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang mata, nakita niya ang napakalaking kapangyarihang nakatago sa loob ng mga estatwang iyon.
Naisip niya sa sarili na hindi naman talaga mga estatwa ang mga ito, kundi mga totoong halimaw, at tiyak na naroon ang mga ito para protektahan ang angkan. Pagkatapos noon, lumapit sila sa palasyo ng pinuno, ngunit pinigilan sila ng babaeng kawal na yon. Pagkatapos ay binati ni Pinuno Fung. Sinabi sa kanya ni Fung na pumunta sila upang makipagkita sa pinuno. Ngunit ipinaalam sa kanila ng sundalo na may nangyaring malaking problema at abala ang pinuno sa mga sandaling iyon. Nang tanungin siya ni Feng kung ano ang problema, sinabi niya sa kanya na isang kakaibang lalaki ang pumasok sa loob ng harang ng walang nakakaalam at sinaktan niya ang 16 na babae at ngayon ay nabihag. Nang marinig iyon ni Wang, nagalit siya at sinabing personal niyang haharapin ang lalaking iyon. Ngunit ang problema ay nang makalapit na sila sa tarangkahan ng palasyo, nakita ni Wang ang kanyang kaibigang si Zai na tinatawag siya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng gwardiya na ito ang taong nanakit sa 16 na batang babae. Sa sandaling iyon, dumating ang katulong ng pinuno kasama si Zhao at sinalubong niya si Wang. Noong pumunta silang dalawa rito. Sumagot siya na sila ni Ji ay dumating dito nang mag-isa 3 araw na ang nakakaraan at pumunta sila sa angkan na ito upang magpahinga pagkatapos ng kanilang paglalakbay sa dagat. Tinanong siya ni Wang kung paano sila nakapasok sa lugar na ito gayong may mahiwagang harang na pumipigil sa sinuman na pumasok o umalis. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at madaling nakapasok. Pagkatapos ay kinausap ni Wang ang katulong ng pinuno at sinabi rito na maaaring hindi ito pagkakaunawaan at hindi si Ji ang nanakit sa mga batang babae. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung paano nabihag si Jay. Sumagot ang gwardiya na nakita nila kanina at sinabing nagpapatrolya ang babae sa nayon noong gabi. Nang mga oras na yon ay may narinig siyang umiiyak. Nang sundan niya ang tunog, narinig niya ang isang bahay. Pagpasok pa lang niya ay nakita niya agad si Jay na natutulog sa kama katabi ang isang umiiyak na babae. Sinabi ni Wang na hindi kailanman magagawa ni Jay ang ganoong bagay at ang akusasyon laban sa kanya ay gawa-gawa lamang. Dahil sa sinabi niya, nagsimulang pag-isipan ng katulong ng pinuno ang kanyang mga sinabi. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tagasunod na palayain si Jay hanggang sa malaman nila kung siya nga ba talaga ang may gawa nito o hindi. Sa kabilang banda, may isang taong nagmamasid sa lahat mula sa malayo. Nalaman namin na ang taong ito ay isa sa mga miyembro ng 10 sekta ng demonyo na nabanggit ni Masturbation noon. Fan ang pangalan niya. Nalaman din namin na ang misyon niya ay paalisin si Jay at sirain ang reputasyon nito. Nalaman din namin na ang nagbigay sa kanya ay isa sa mga pinuno ng 10 demonyong sekta at nalaman din namin na siya ang talagang sumalakay sa mga batang babae. Naglagay siya ng pampatulog sa katas ni Jay. Pagkatapos, matapos mawalan ng malay si Jay, binuhat niya ito at inilagay sa tabi ng isa sa mga babaeng inatake niya. Akala niya ay nagtagumpay ang kanyang misyon, ngunit lumitaw si Wang. At sa ilang salita lamang ay nagawa niyang palayain si Jay. Naisip ni Fan na kailangan niyang paalisin si Jay sa lalong madaling panahon. Kinagabihan, lumitaw si Fan at ginamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang sirain ang lugar kung saan natutulog si Jay. Ngunit bigla siyang inatake at halos hindi niya naiwasan ang mga pag-atake. Pagkatapos ay lumitaw si Zio at sinugod siya gamit ang kanyang espada. Agad na ginamit ni Fan ang kanyang mahiwagang kapangyarihan at inatake siya, ngunit nagawa ni Xiao na harangan ang kanyang atake, pagkatapos ay hinampas siya nito gamit ang kanyang espada at sinugatan siya. Ngunit hindi sumuko si Fan at inatake siya gamit ang madilim na mahika. Gayunpaman, nagawa ni Xiao na harangan ang ataking iyon ng walang kahirap-hirap. Biglang lumitaw roon si Jay, kasama ang mga pinuno, katulong, at si Wang. Pagkatapos ay lumitaw din ang batang babae at pinana siya gamit ang kanyang pana at natamaan siya. Napagtanto ni Fan na hindi na siya makakatakas. Kaya naisip niya sa sarili na kailangan niyang hulihin ang pinakamahina sa kanila at gamitin ito bilang bihag. Nang makita niya si Wang, hinubog niya ang kapangyarihan nito bilang isang malaking ahas at ginamit ito sa pagsalakay. Ngunit hinubog ni Wang ang sarili niyang kapangyarihan bilang isang higanting dragon at sa loob lamang ng ilang segundo ay natalo na niya ito. Sa huli, nagawa nila itong mahuli ngunit biglang ginamit ni Fan ang kanyang kapangyarihan at pinasabog ang kanyang sarili sa gitna nila. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay upang hindi sila makakuha ng anumang impormasyon mula sa kanya. Pagkatapos, sinabi ng babaeng lumitaw na hindi niya inaasahan na isasakripisyo niya ang kanyang buhay sa ganitong paraan. Nalaman namin na ang babaeng ito ang pinuno at ang pangalan niya ay Sona. Pagkatapos, sinabi niya kay Wang na dapat na siyang magpahinga ngayon dahil magkakaroon siya ng isang salu-salo para sa kanya sa kanyang palasyo kinabukasan. Pagkatapos ay umalis na siya sa lugar na yon at umalis. Kinabukasan, sasama si Wang kay Xiao papunta sa palasyo ng pinuno. Lumapit sa kanila si Zai, kinausap ang ating bida,
at nagpasalamat sa pagliligtas nito sa kanyang buhay at sa pagpapatunay sa lahat na hindi siya ang sumalakay sa mga batang babae. Sinabi sa kanya ni Wang na tinulungan lamang niya siya dahil siya ay inapi, ngunit kung siya talaga ang gumawa nito, kailangan sana niyang matanggap ang kanyang parusa at maparusahan ng mabigat. Pagkatapos ay nakarating silang tatlo sa palasyo ng pinuno. Naisip ni Wang na sinabi sa kanya ni Master Shin na may malaking problemang mangyayari sa angkan na ito, ngunit sa ngayon ay wala pang problemang nangyayari. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong inisip at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa palasyo. Sa daan, nakita niya ang lawa na iyon. Sinabi sa kanya ng katulong na ang tubig ng lawa na iyon ay tinatawag na sagradong tubig at sinumang babae mula sa kanilang angkan na humipon nito ay agad na nabubuntis. Pagkatapos ng maikling panahon ay nanganak siya ng isang babae. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, naramdaman ni Wang na may isang halimaw na nagmamasid sa kanya at siya ay naging lubhang tensyonado. Pero tiniyak siya ng katulong at sinabing malamang ay naramdaman niya ang enerhiya ng isang higanteng halimaw. Dagdag pa niya, ang halimaw na ito ang siyang nagpoprotekta sa kanilang angkan, at dahil dito, buhay pa rin sila hanggang ngayon dahil pinoprotektahan sila nito mula sa mga panganib. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa tuluyan na silang makapasok sa palasyo. Doon, sinalubong sila ni Pinuno Sona. Pagkatapos ay sinabi ni Sona kay Wang na isasama niya ito sa isang paglilibot sa loob ng lugar, kaya sumama ito sa kanya. Nakarating silang dalawa sa isang puno na may nakasabit na duyan at nagsimula silang magsabay na magduyan. Ay nagsimulang mamuhay ng isang kwento ng pag-ibig kasama ang pinunong si Sona. Pagkatapos ay kinausap siya ni Sona at sinabi sa kanya na hindi pa siya kailanman lumabas ng mga lupain ng kanyang angkan. Nagulat si Wang sa sinabi niya at sinabi sa kanya, paano ka lalabas kung may mahiwagang harang na pumipigil sa sinuman na pumasok o lumabas? Sumagot siya na may isang lihim na pinto na tanging siya at ang kanyang katulong lamang ang nakakaalam. Dagdag pa niya na maaari siyang umalis sa pamamagitan nito, ngunit kasabay nito, hindi niya maaaring iwan ang kanyang angkan dahil siya ang pinuno at dapat niyang alagaan ang kanyang mga tao at wala siyang oras para pumunta kahit saan. Habang nag-uusap sila, dumating doon sina Jay at Zio. Pinapanood nila sila mula sa malayo at nakikinig sa kanilang sinasabi, ngunit sinabihan sila ni Wang na huwag silang magtago at sumama sa kanila. Sumagot si Jay na hindi sila libre ngayon at may mahalagang bagay na kailangang pag-usapan. Pagkatapos ay kumindat siya rito, na parang sinasabing, huwag kang mag-alala, iniwan ko ang kapaligiran para sa'yo para makapag-usap ka ng komportable kasama ang magandang babae sa tabi mo. Pagkatapos noon, kinausap niya si Fung at sinabi rito na isasagawa nila ang kanilang plano mamayang gabi. Sinabi sa kanya ni Fung na kailangan niyang ipaalam kay Zio ang tungkol sa plano. Kaya ano ang pinag-uusapan nila? Pagkatapos noon, kinausap ni Jay si Zio. Sinabi niya rito na isasagawa nila ang plano ngayong gabi. Nang gabing iyon, nakaupo si Wang kasama sina Jay, Sona, at ang iba pa niyang mga kaibigan. Umiinom silang lahat ng juice, pero biglang inilabas ni Wang ang malaking supot ng juice. At sinabi sa kanila na naglalaman ito ng napakasarap na katas at dala niya ito mula sa kanyang angkan. Pagkatapos ay inihain niya sa kanila ang juice at hiniling na uminom. Ininom ni Jay ang kakaibang tableta, saka ininom ang juice. Pagkainom nila nito, nakatulog silang lahat maliban kay Wang na nanatiling gising. Pero sa huli, naramdaman din niya na may kakaibang nangyayari sa kanya. Gusto na raw niyang matulog, tapos binalutan niya ng yelo ang sarili niya at agad na nakatulog. Pero ang nakakagulat ay hindi naman talaga tulog si Jay. Nagkukunwari lang siya. Pagkatapos ay binigyan niya sina Zio at Feng ng isa sa mga tabletang ininom niya bago inumin ang juice at nagising ang mga ito. Sinabi niya sa kanila na ngayon na ang oras para simulan ang gawain. Tungkol sa planong napagkasunduan nila. Si Wang naman, hindi rin naman talaga siya tulog pero pinagmamasdan lang niya sila para malaman kung ano ang gagawin nila. Pagkatapos noon, nakita namin si Feng na nagsasabing dumating na ang oras para lipulin ang halimaw na kumokontrol sa angkang ito. At para maunawaan ang nangyayari, kailangan nating bumalik sa nakaraan. Noong bata pa si Feng, naligaw siya at nakapasok sa isang kakaibang kuweba. Doon, nakita niya ang isang higanteng halimaw na may karga sa isang batang babae at inuubos ang kanyang espiritual na enerhiya hanggang sa ito ay mamatay. Naroon sa lugar na iyon ang dating pinuno kasama ang kanyang mga tagasunod. Nang makita ni Feng ang nangyayari, sinubukan niyang tumakbo palayo, ngunit bumagsak siya sa lupa. Sinaktan siya ng mga gwardiya at nahuli nila siya. Dahil nakita niya ang nangyari, inutusan ng pinuno ang kanyang mga tagasunod na patayin siya. Ngunit sa sandaling iyon, namagitan si Sona at bata pa siya noong mga panahong iyon.
Sinabihan niya ang pinuno na huwag patayin si Feng dahil si Sona ang papalit sa pamamahala ng angkan sa hinaharap. Pumayag ang pinuno sa kanyang kahilingan at mula sa araw na iyon, sina Feng at pinunong Sona ay naging magkaibigan noong bata pa. Pagkatapos ay babalik tayo muli sa kasalukuyan. Tinipon ni Feng ang mga sundalong iyon at sinabi sa kanila na ipapakita na niya sa kanila ang sikretong walang nakakaalam. Pagkatapos ay dinala niya sila sa loob ng kuwebang iyon. Tinamaan niya ang bagay na iyon at lumabas ang mga bata mula sa loob ng kuweba. Nagulat si Xiao at sinabing, anong ginagawa ng mga batang ito sa lugar na tulad nito? Sinabi sa kanya ni Feng, kung gusto mong malaman kung ano yon, kung ano ang nangyayari sa mga batang ito. Kung gayon, patuloy kang sumama sa akin at maintindihan mo ang lahat. Pagkatapos nito, pupunta tayo kay Wang na lumabas mula sa yelong nakapalibot sa kanya. Pagkatapos ay pumunta siya sa sagradong lawa ng tubig at doon niya nakita ang mga kakaibang sulatin. Sa mga sulating iyon, nakasulat na ang unang reyna ng angkan, pagkatapos likhain ang lawa na ito, ay nag-iwan ng isang halimaw upang protektahan ang angkan at pagkatapos ay naglaho. Ngunit para patuloy na maprotektahan ng halimaw ang kanilang angkan, kailangan itong makatanggap ng kapalit, kaya't isinasakripisyo nila ang ilan sa mga bata para kainin ng halimaw upang hindi ito mawalan ng kontrol. Nang malaman ni Wang ang kwentong ito, napagpasyahan niyang gustong paalisin ni Feng ang halimaw na iyon para hindi na nila kailangang isakripisyo pa ang mga bata para sa kanya. Naunawaan din niya na humingi siya ng tulong kina Jay at Zhao para mapatay nila ang halimaw kasama niya. At napagtanto niya na ito ang malaking problemang sinabi sa kanya ni Master Xin na mangyayari sa angkan na ito. Ngunit biglang lumapit sa kanya ang mga gwardiya at tila gusto na nila siyang arestuhin. Pagkatapos ay babalik tayong muli kay Feng na siyang nagdala kina Zhao at Jay sa loob ng kuweba. Doon, winasak ni Jay ang pinto sa harap nila. Pagpasok pa lang nila sa lugar, nakita na nila ang halimaw at ito ay napakalaki. Naroon din ang mga babaeng pari ng angkan. At tinanong nila si Feng kung ano ang ginagawa niya. Ngunit pinatahimik niya sila pagkatapos ay kinausap sina Jay, Zhao at ang iba pang mga gwardiya. Sinabi niya sa kanila na kinakain ng halimaw na ito ang mga anak ng angkan kapalit ng pagprotekta rito. Dagdag pa niya, ang kanilang angkan ay itinuturing na isa sa pinakamalakas na angkan at hindi nila kailangang isakripisyo ang mga anak nito sa halimaw na ito para lamang maprotektahan at kaya rin nilang protektahan ang kanilang sarili ng mag-isa. Ngunit kinausap siya ng paring iyon at sinabing ang ginagawa niya ay labag sa utos ng pinuno pati na rin sa utos ng mga naunang pinuno at tiyak na parurusahan siya sa kanyang ginagawa. Ngunit isinumpa siya ni Feng at sinabing, sumpain ka at ang lahat ng mga pinuno. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Ginamit ni Jay ang kanyang kapangyarihan at ganoon din ang ginawa ni Xiao. Pinalibutan nilang tatlo ang halimaw. Pagkatapos nito, babalik tayo kay Wang na gumamit ng mahika ng yelo at pinalamig ang mga gwardiya. Naisip niya sa sarili na napagdesisyonan niyang tulungan si Feng na isagawa ang plano nito. Pagkatapos ay lumipad siya diretsyo para pumunta sa kanya. Sa kabilang panig, sinimulang salakayin ng halimaw ang mga gwardiya. Ginamit nito ang apoy nito at sinunog ang ilan sa mga ito. Pagkatapos ay inatake ito ni Feng gamit ang kanyang sibat, at nagalit ang halimaw sa kanya, binali nito ang mga kadenang nakasuot dito, pagkatapos ay sinugod ang mga bantay at si Feng gamit ang paa nito. Sinabihan ni Jay si Feng na umatras, pagkatapos ay ginamit ang kanyang mahika, at nagawang itumba ang halimaw sa lupa. Inatake rin ni Xiao ang halimaw at nagtagumpay ito na masugatan at magdulot ng malubhang pinsala. Ngunit pagkatapos noon, tumayo ang halimaw at umungal. Gumaling ang mga sugat. Nagulat ang lahat ng tao sa lugar dahil doon. Nagpatuloy ang labanan sa pagitan nila. Pagkatapos ay sinabihan ni Feng ang kanyang mga tagasunod na umatras dahil siya mismo ang haharap sa halimaw na ito. Agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan at akmang aatakihin na siya ng halimaw. Ngunit lumitaw roon si Wang at gumamit ng mahika ng yelo na napilitang huminto ang halimaw sa kanyang lugar. Pagkatapos ay kinausap ni Wang sina Jay, Xiao, at Feng at sinabi sa kanila na tutulungan niya sila at mapupuksa ang halimaw na ito. Ipinaliwanag niya sa kanila na kailangan muna nilang hanapin ang kahinaan nito upang matalo nila ito. Ngunit binasag ng halimaw ang yelong nagbubuklod dito at mabilis na nakalaya. Pagkatapos noon, lumipad si Wang sa lugar at inihagis ang mga mahiwagang bola sa mga binti ng halimaw. Biglang nanigas ang mga binti ng halimaw at bumagsak ito sa lupa, pagkatapos ay walang awang inatake ito ni Wang na nagpalamig sa buong katawan nito. Pinapanood ni Feng ang labanan kay Jay at laking gulat niya sa kapangyarihan ni Wang. Isa sa kanyang mga tagasunod ang nagtanong sa kanya, bakit hindi natin hiniling kay Wang na tulungan tayo mula pa sa simula? Sumagot siya na hindi niya alam na ganito pala siya kalakas.
Samantala, nakatingin si Xiao kay Wang pagkatapos ay nagpa siyang tulungan nito. Kaya tinugtog niya ang kanyang plauta at lumabas ang mahiwagang enerhiya mula rito at pumasok sa katawan ni Wang. Dahil sa enerhiyang iyon, si Wang ay naging napakabilis at nagawa niyang atakehin ang halimaw ng mas mabilis pa. Ngunit ang halimaw ay lumikha ng isang mahiwagang harang upang protektahan ang sarili. Gayunpaman, hindi ito binigyan ni Wang ng pagkakataon at madali niyang sinira ang hadlang na iyon. Pagkatapos ay lumapag siya sa lupa at gumamit ng isang kasanayang tinatawag na kasanayan sa astrolohiya. Biglang may lumabas na yelo mula sa lahat ng dako at tumusok sa katawan ng halimaw. Nasugatan ito at hindi makagalaw. Pagkatapos noon, pumunta si Feng kay Wang at nagpasalamat sa pagtulong sa kanila. Malapit na niyang tapusin ang halimaw, ngunit biglang gumawa si Wang ng harang sa paligid nito para walang sinuman ang makasakit dito. Walang nakakaintindi kung bakit niya ginawa iyon. Kaya ipinaliwanag ni Wang sa kanila na kung papatayin nila ang halimaw na ito, isang malaking sakuna ang mangyayari. Ipinaliwanag niya na ang espiritu ng halimaw na ito ay konektado sa mahiwagang harang na nagpoprotekta sa halimaw. Ipinaliwanag niya na ang espiritu ng halimaw na ito ay konektado sa mahiwagang harang na nagpoprotekta sa halimaw. Nasugatan ito at hindi makagalaw. Pagkatapos noon, pumunta si Feng kay Wang at nagpasalamat sa pagtulong sa kanila. Malapit na niyang tapusin ang halimaw, ngunit biglang gumawa si Wang ng harang sa paligid nito para walang sinuman ang makasakit dito. Walang nakakaintindi kung bakit niya ginawa iyon. Kaya ipinaliwanag ni Wang sa kanila na kung papatayin nila ang halimaw na ito, isang malaking sakuna ang mangyayari. Ipinaliwanag niya na ang espiritu ng halimaw na ito ay konektado sa mahiwagang harang na siyang tagapagtanggol sa halimaw. Pinoprotektahan ang kanilang angkan. Kung mamatay ang halimaw, mawawala ang mahiwagang harang, ngunit pinutol siya ni Feng at sinabing hindi mahalaga yon at hindi nila kailangan ng mahiwagang harang para protektahan sila. Sinabi sa kanya ni Wang na mula pa sa unang sandali na pumasok siya sa kanilang angkan, nakakita na siya ng mga higanteng estatwa, at ang mga estatwang iyon ay hindi lamang mga bato, kundi mga totoong halimaw. Naroon ang mga ito sa angkan upang protektahan ito. Kaya kung mawasak ang harang, malalaman ng mga halimaw na iyon na patay na ang halimaw na tagapagbantay ng angkan, at tiyak na hindi sila mananatiling tahimik, dahil may dala silang utos mula sa unang pinuno ng angkan na protektahan ang sistema ng angkan at huwag hayaang baguhin ito ng sinuman, at tiyak na papatayin nila ang sinumang nagdulot ng pagbabagong iyon tulad ng ginagawa nila. Ang isang galaw na ito mula sa isa sa kanila ay maaaring sumira sa buong angkan, ngunit sinabi sa kanya ni Feng na makakaharap nila ang mga halimaw na iyon. Sumagot si Wang na ang bilang ng mga halimaw doon ay 108. Pagkatapos ay dagdag niya, at gusto kong sabihin sa iyo na isang halimaw lang ang lumitaw sa aking angkan sa mga lupain ng angkan, at malapit na nitong wasakin ang buong angkan. Napigilan lang namin ito ng may matinding kahirapan. Kaya ano ang mangyayari sa 108 ganap na hayop? Ano ang gagawin ng mga halimaw na iyon sa angkan mo? Biglang lumitaw ang katulong ng Reyna at sinabi sa kanila, ano ang ginagawa niyo? Kung papatayin mo ang halimaw na ito ngayon, isang malaking sakuna ang mangyayari. Ngunit biglang, ginamit ni Feng ang kanyang kapangyarihan, sinira ang harang na ginawa ni Wang, pagkatapos ay hinampas ang halimaw. Sinaktan niya ang halimaw gamit ang lahat ng kanyang lakas at pinatay ito. Naglaho ang katawan ng halimaw at lumitaw ang koronang iyon kapalit nito. Pagkatapos ay isang itim na aura ang lumabas mula sa korona, at ito ay lumipad palayo at tumungo patungo sa sagradong lawa ng tubig, umiikot sa sarili nito. Hinabol ito ni Wang at ginamit ang kanyang kapangyarihan para tingnan kung ang mga halimaw sa loob ng mga estatwa ay nagsimula ng makawala o hindi. Ang sakuna ay ang mga harang na nakapalibot sa angkan ay nawasak na at ang mga halimaw ay nagsimula ng makalaya. Malapit na silang lumabas at sirain ang angkan. Nakita rin ni Wang si Feng na tumatakas palabas ng lugar kasama si Ruler Sona, ang kaibigan nito noong bata pa, kaya sinabihan niya si Zai na nakatayo sa tabi niya na kailangan niyang pigilan ang karamihan. Gusto niyang panatilihin ang korona sa anumang paraan upang hindi makalaya ang mga higanteng halimaw hanggat hindi niya naagaw si Sona kay Feng. Pagkatapos ay nilisan ni Wang ang lugar at sinugod sila. Kung tungkol naman kay Jay, hindi niya alam ang gagawin at naisip niya sa sarili na hindi niya mapipigilan ang korona gamit ang kasalukuyan niyang kapangyarihan. Kaya tinawagan niya ang kanyang Panginoon at hiniling na pumunta sa lugar at tulungan siya. At sa katunayan, ang lalaking iyon, na nalaman naming siyang kanyang dakilang guro, ay nagpakita roon upang tulungan ang kanyang alagad. Dumiretso siya sa korona at ginamit ang kanyang kapangyarihan dito, at nahihirapan niya itong mapigilan. Tiningnan ni Jay ang mga higanteng halimaw at natuklasan niyang hindi pa sila gumagalaw dahil tumigil na sa pag-ikot ang korona. Narating na niya si Feng at pinigilan din siya ng iba pang mga gwardiya sa Zio at kinuha si Ruler Sona mula sa kanya. Pagkatapos ay nagising si Sona at sinabihan silang huwag saktan si Feng. Sinabi niya sa kanila na iisa na lamang ang solusyon ngayon para pigilan ang mga higanteng halimaw sa paglaya at pagsira sa angkan. Ang isang solusyon ay isuot niya ang korona, hayaang makuha nito ang kanyang kapangyarihan, at gawing halimaw ang sarili kapalit ng namatay. Pagkatapos ay babalik ang lahat sa dati nitong anyo.
Pero tinanong siya ni Wang kung wala nang ibang solusyon bukod dito. Sa kasamaang palad, sinabi niya sa kanya na ito lamang ang paraan para protektahan ang kanyang angkan. Pagkatapos ay hiniling niya rito na yakapin siya sa huling pagkakataon dahil umibig na siya rito. Pinagbigyan ng kanyang kahilingan at binuhay ang mahiwagang harang na pumipigil sa sinumang babae na direktang hawakan siya na nagpapahintulot dito na yakapin siya. Pagkatapos nito, lumapit ang pinuno sa korona upang makuha nito ang kanyang kapangyarihan. Nang makita ni Feng na malapit na niyang isakripisyo ang sarili para itama ang mga pagkakamaling ginawa mismo ni Feng, nagsimula siyang umiyak at sumigaw ng buong lakas at humingi ng tawad sa kanya. Bago pa man maluklok sa korona ang pinunong si Sona, labis na nalungkot si Wang para sa kanya. Naalala niya na minsan ay ikinuwento sa kanya ni Masturbation ang tungkol sa isang uri ng mahika. Kung may gagamit nito, kaya nilang sumipsip ng kahit anong enerhiya sa mundo, at kung sapat ang enerhiyang kanilang nasipsip, maaari silang maging isang hari tulad ng 8 hari. Napag-usapan na nila ito noon at naging ika-9 na hari ng mundo. Pero ang problema ay wala pang sinuman ang nakasubok sa mahika na yon noon dahil wala pang sinuman ang nangahas na subukan ito sa simula pa lang. Kaya sinabi ni Wang kay Sona na dapat niyang subukan ang mahika at higupin ang kapangyarihan ng korona sa halip na hayaang higupin ng korona ang kapangyarihan niya at gawin siyang isang halimaw. Habang nag-uusap sila, sinigawan sila ng amo ni Jay at sinabing hindi na niya mapipigilan ang pag-ikot ng korona ng mas matagal pa at kailangan na nilang magmadali at isagawa ang kanilang plano. At sa katunayan, ang pinunong si Sona ay pumunta sa korona at kinuha ang kapangyarihan nito, ngunit pagkatapos ay nawala siya sa lugar. Sinabi ni Wang sa mga tao roon na kailangan na nilang igawa ng estatwa para sa kanya. Ang kanyang estatwa at ikinalat ang kanyang kwento sa buong mundo na sinasabing iniligtas niya ang kanyang angkan at isinakripisyo ang kanyang buhay. Dagdag pa niya, kapag kumalat na ang mga kwentong ito at nagsimulang igalang siya ng buong mundo, ang kanyang espiritu ay magbabago tungo sa espiritu ng isang hari at siya ang magiging ika-9 na reyna ng mundo. Pagkatapos ay makakabalik na siya sa kanilang mundo anumang oras na gusto niya. Pagkalipas ng ilang araw, isang malaking estatwa ni Sona ang itinayo, at kumalat ang balita sa lahat ng dako na isinakripisyo niya ang kanyang buhay at iniligtas ang kanyang mga tao. Nagsimulang igalang at parangalan siya ng lahat. Pagkatapos ay kinausap ni Wang sina Jay, Zio, at ang katulong ni Sona, at sinabi sa kanila na ang kailangan lang nila ngayon ay maging matyagan ng ilang sandali hanggang sa magbagong anyo si Sona bilang isang hari. Ipinaliwanag niya na maaaring matagalan ito, ngunit sa huli ay tiyak na magtatagumpay ito. Sa kabilang banda, pinapanood ni Masturbation ang lahat ng nangyayari gamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Sinabi niya na kumilos si Wang sa tamang paraan at nagawa niyang iligtas ang Women's Clan ng walang anumang pagkalugi. Ginamit din niya ang karunungang ibinigay sa kanya sa pinakamahusay na paraan at labis na nasiyahan sa kanya ang masturbasyon. Kinabukasan, nakatayo si Wang sa harap ng estatwa ni Sona at ipinatong ang kanyang kamay dito. Sa sandaling iyon, ang kanyang kamalayan ay lumipat sa mundo ng mga espiritu at doon niya nakilala si Sona. Sinabi niya sa kanya na masaya siya sa magandang lugar na yon kung saan siya nabubuhay ngayon. Sa lalong madaling panahon, siya ay magiging ika-9 na reyna ng mundo. Tuwang-tuwa si Wang dahil nagtagumpay ang kanyang plano. Pagkatapos ay bumalik siya sa totoong mundo at sinabi sa assistant ni Sona na maayos lang ito at ipinaalam dito na gumana ang plano nito. Tuwang-tuwa ang lahat ng naroon dahil hindi nasayang ang kanilang mga pagsisikap. Pagkatapos noon, nakatayo si Wang kasama ang Panginoon ni Jay na nalaman naming nagngangalang Zhu at silang dalawa ay magkasamang umiinom ng juice. Nang panahong iyon, sinimulan siyang kausapin ni Master Zhu tungkol sa mga babae at sa kanilang kagandahan. Naisip ni Wang na ang amungang ito ay tiyak na guro ni Jay dahil kasing maldita rin niya ito. Pagkatapos noon, may ginagawang kakaiba si Wang at kasama niya sina Zio at Jay noong gabi. Dumating ang ina ni Jay at ang guro ni Xiao sa lugar upang makilala nila ang mga tao sa angkan ng mga babae at bumuo ng matalik na relasyon sa kanila. Sinabi sa kanila ni Jay na gusto niya silang ipakilala sa kanyang kaibigang si Wang, ngunit pagpasok pa lang nila sa lugar, narinig na nila ang tunog ng musika. Sinabi ni Jay na si Wang ang nakaimbento ng isang bagay na ngayon ay nagsasagawa ng isang salusalo. Pagdating na pagkarating nila sa lugar ng salusalo, nakita ng guro ni Xiao na sumasayaw at kumakanta si Xiao at tuwang-tuwa ito. Naging galit siya sa kanya. Dahil sa kanyang palagay, iyon ang ugali ng isang babaeng walang modo. Kaya ginugol ni Xiao ang natitirang araw na malungkot at patuloy na sinubukan ni Wang at Jay na aliwin siya.
Ngunit sinabi sa kanila ni Wang na aalis siya sa angkan pagkatapos ng 3 araw, at maaari siyang bumalik sa sarili niyang angkan o pumunta upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay kasama ang kanyang Panginoon. Kaya gumawa siya ng mga regalo para sa kanila. Ibinigay niya kay Jay ang abanidang iyon at sinabi rito na may nakatagong sandata sa loob nito. Nang subukan ni Jay ang sandatang iyon, may mga nakalalasong karayom na lumabas mula sa pamaypay. Pagkatapos ay ibinigay ni Wang kay Xiao ang 2 ipit na iyon at sinabi sa kanya na ginawa niya ang mga ito para lamang sa kanya. Namula ang mukha ni Xiao at nagpasalamat siya rito. Nang gabing iyon, mag-isang naglalakad si Wang at sinasabing aalis na siya sa lugar na iyon nang walang paalam kaninuman dahil ayaw niya ng mga sandali ng pamamaalam. Bago umalis, ipinatong niya ang kanyang kamay sa estatwa ni Sona at nagpaalam dito. Lumabas ang espiritu ni Sona mula sa estatwa at sinabi sa kanya na maaari siyang pumunta sa angkan nito anumang oras niya gusto. Sinabi sa kanya ni Wang na bibisitahin siya nito paminsan-minsan. Pagkatapos ay lumipad siya palayo at nilisan ang lugar. Nang panahong iyon, nakita namin si Feng at lumitaw sa kanya ang mga palatandaan ng pagtanda dahil sa matinding kalungkutan na kanyang naramdaman sa nangyari sa kanyang kaibigang kababata na si Sona. Ngunit lumitaw ang espiritu ni Sona at sinimulan siyang aliwin, sinasabihan siyang huwag malungkot, ngunit huli na ang lahat dahil namatay si Feng sa kanyang mga bisig. Pagkatapos ay pupunta tayo kay Wang na umalis na sa lupain ng angkan at naglalakad ng mag-isa ng payapa. Pero biglang sumulpot ang 2 iyon sa harap niya at sinabihan siyang sumama na lang siya sa kanila. Pagkatapos ay sinabi nila sa kanya na ang templo ay 10 demonyong babae ang nagnanais na sumama siya sa kanila at iyon ang dahilan kung bakit sila ipinadala sa kanya. Ngunit kinutya sila ni Wang at sinabing hindi siya sasama sa kanila kahit saan. Nagalit ang dalaga, itinaas ang kanyang espada sa kanya at sinabi sa kanya na kung hindi siya sasama ng kusa ay sasama siya ng sapilitan. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Master Xin at sinunggaban silang dalawa. Matapos silang bugbugin ng husto, itinali niya sila sa punong iyon at sinimulang murahin sila. Pagkatapos ay ibinigay sa kanya ni Wang ang lollipop at sinabing, kumalma ka lang ng kaunti, pare. Pagkatapos noon, sinabi sa kanya ni Master Xin na malapit na siyang pumunta sa isang bundok na tinatawag na Kunlun upang manguha ng ilang halamang gamot, ngunit ang problema ay may mga mapanganib na halimaw na naninirahan sa bundok na iyon, at maaaring hindi niya sila matalo. Nalabanan sila kung lalabanan niya silang mag-isa. Pagkatapos ay inalok niya si Wang na sumama sa kanya sa sandaling malaman ni Wang na gusto niya itong isama sa bundok Kunlun. Natakot siya ng husto. Iyon ay dahil isa sa 8 hari sa mundo ang naninirahan sa bundok na iyon at kilala siya sa pagiging napaka-agresibo. Kaya sinabi niya sa kanyang Panginoon na kung sasama siya roon, baka mamatay siya. Ngunit sinabihan siya ni Ginoong Xin na huwag matakot dahil sasamahan niya ito at hindi niya hahayaang may manakit sa kanya kahit pa ang reyna mismo. Pagkatapos noon, ginamit niya ang teleportation skill at dinala siya sa lambak na iyon para makapagpahinga sila roon ng ilang sandali. Pagkatapos ay sinabi ni Master Xin kay Wang na ipinapaalala nito sa kanya ang isang napakamakapangyarihang lalaki na nabuhay noong unang panahon. Ang lalaking iyon ang itinuturing na nag-iisang pinakamalakas na tao sa mundo hanggang sa punto na maging ang 8 hari mismo ay kinatatakutan siya. Natuwa si Wang nang marinig ang kanyang kwento at nagmakaawa sa Panginoon na ikwento ito sa kanya. Kaya sinabi ng Panginoon, sige. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na noong unang panahon ay may isang maalamat na dragon mula sa ibang mundo na umaatake sa planetang daigdig. Dahil sa napakalakas ng dragon na iyon, nagkaisa ang 8 hari laban dito sa ilalim ng pamumuno ng pinakamalakas na hari sa kanila. Na ang pangalan ay yan at sa pamamagitan ng matinding kahirapan ay nagawa nilang patayin ito. Ngunit nawala si haring yan pagkatapos ng walang iniwang bakas at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Dahil nawala si haring yan na siyang pinuno ng ibang mga hari. Sinimulan ng hari ng apoy ang anumang ginagawa niya. Hinahangad ng walang sinumang mananagot sa kanya. Galit na galit ang hari ng apoy sa mga tao, kaya paminsan-minsan ay inaatake niya sila, nililipol ang napakaraming bilang nila, at nagkakalat ng katiwalian sa buong lupain. Ang sangkatauhan ay nasa bingit ng pagkalipol. Hanggang sa lumitaw ang isang lalaking nagngangalang Kim, at natuklasan niya na kaya niyang gumamit ng mahika ng apoy. Nang malaman iyon ng hari ng apoy, nagalit siya at nagpa siyang patayin ang taong iyon. Kaya't diretsuhin niya itong sinugod at hinampas gamit ang isang daliri na siyang nagpatapon sa kanya sa dagat sa pag-akalang patay na ito. Pero bumalik si Kim makalipas ang maraming taon. Siya at ng mga panahong iyon ay matanda na siya. Nang makita siya ng hari ng apoy, nakilala niya ito at muling inatake gamit ang daliri nito. Ngunit sa pagkakataong ito, si Kim ay nagsanay na sa paglipas ng mga taon at nagkaroon ng napakalaking kapangyarihan, kaya't sinuntok niya ang hari ng apoy sa isang suntok lamang at inihagis ito sa bundok sa likuran niya.
Pagkatapos ay muli niya itong sinalakay at nagawa niya itong patayin. Nang malaman ng mga hari na isa sa kanila ay natalo, natakot sila sa kapangyarihan ni Kim, kaya nagpadala sila ng isa pang hari sa kanya, na ang titulo ay hari ng mga digmaan upang patayin siya. Ngunit tinuruan na ni Kim ang kanyang angkan kung paano gumamit ng mahika ng apoy, at ginawa niya silang napakalakas, kaya't nakaya nilang mapaglabanan ang mga atake ng hari ng mga digmaan. Sa huli, natigil ang digmaan sa pagitan ng mga hari at tao, at ang kapayapaan ay dumating sa lahat. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon kay Wang na naalala niya si Kim dahil mayroon din itong parehong determinasyon. Sinabi rin niya rito na ang pagsasanay na pinagdaanan niya nitong mga nakaraang panahon ay nagpalakas sa kanyang katawan at malamang na gumaling na ang kanyang karamdaman ngayon. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang bagay na iyon at sinabing iyon ay isang pugo ng gamot at maaari niya itong gamitin sa paggawa ng mga tableta. Maya-maya pa, sinabi niya sa kanya na pupunta na sila ngayon sa bundok Kunlun. Pagkatapos ay gumamit siya ng teleportasyon at dinala sila roon. Nasa harap nila ang pasukan, at kung tatawid sila rito, papasok sila sa bundok. Ngunit biglang lumitaw sa kanilang harapan ang apat na maalamat na halimaw. Ang mga halimaw na iyon ang mga tagapagbantay ng bundok. Ang kanilang misyon ay pigilan ang sinuman na makapasok. Nang makita ni Wang ang mga halimaw na iyon, siya ay natakot ng husto. Ngunit sinabihan siya ni Master Xin na huwag matakot dahil palalayasin siya nito sa lugar na iyon at hindi niya ito pipilitin na makipag-away sa kanya para hindi ito mamatay. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kailangan niyang hintayin siya hanggang sa makarating siya sa kanya sa lugar kung saan niya siya pinapunta. Bigla na lang niya itong ginamit ang kanyang kakayahan at pinaalis ito sa lugar na iyon at naglaho. Ngunit bago tuluyang nawala si Wang, naisip niya sa sarili na kailangan niyang tulungan ang kanyang Panginoon. Kaya't inilipat niya ang bahagi ng kanyang kapangyarihan sa kanya at ibinigay ito sa kanya. Pagkatapos noon, ipinadala siya sa islang iyon. Pagkagising niya, agad niyang tinanong ang sarili, nasaan ako? Bakit? Pero pagod na pagod siya dahil naibigay niya ang malaking bahagi ng kanyang lakas sa masturbasyon, kaya siya hinimatay. Pero pagkatapos noon, naramdaman ni Wang na may gumigising sa kanya. Nang magkamalay siya, natagpuan niya ang ibong iyon sa mismong harap niya dahil nakatitig ito sa kanya. Akala ni Wang ay gusto siyang kainin nito, kaya kinuha niya ang isa sa mga prutas na itinago niya sa imbakan ng singsing at inialok ito sa ibon, ngunit tumanggi itong kainin at lumipad palayo. Pagkatapos ay bumalik ito kalaunan, dala ang prutas na iyon at ibinigay kay Wang. Pagkakain niya nito, naramdaman niyang bumalik ang kanyang enerhiya, kaya napagtanto niyang hindi ito isang ordinaryong prutas. Nagpasalamat si Wang sa ibon, ngunit ang ibon ay biglang nag-iba ang anyo at naging isang magandang babae. Nang makita niya ito, naalala niya na sinabi sa kanya ng amo na malamang ay gumaling na ang kanyang karamdaman. Para makasiguro, hiniling niya sa batang babae na magbagong anyo muli bilang ibon at hawakan siya, at ginawa nga naman ito ng babae, naging ibon at hinawakan siya ng normal nang walang anumang nangyari sa kanya. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na bumalik sa kanyang anyong tao at hawakan siya. Agad siyang bumalik sa kanyang anyong tao at hinawakan ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Wang na sa wakas ay gumaling na ang kanyang karamdaman. Siya ay naging lubos na masaya. Pagkatapos ay naupo siya kasama ang babae at tinanong ito kung sino siya. Nagpakilala siya at sinabing siya ay mula sa angkan ng mga taong ibon at ang pangalan niya ay LA. Sinabi rin niya sa kanya na ang kanyang ama ay si Master Xin. Tuwang-tuwa si Wang nang marinig iyon, at naisip niya, dahil ang babaeng ito ang unang babaeng nahawakan ko ng normal nang walang anumang nangyari sa akin, dapat ko na siyang pakasalan. Pagkatapos ay sinimulan niyang sabihin ng malakas na sa wakas ay gumaling na siya sa kanyang karamdaman at siya ay labis na natuwa. At dito, sa kasamaang palad, nagtatapos ang video sa masayang wakas na ito. Sa wakas ay nagawa ni Wang na gamutin ang kanyang kakaibang karamdaman at nagawa na niyang mamuhay ng normal. Pero sa tingin mo ba ay nagawa ni Master Xin na talunin ang apat na halimaw na kakalabanin niya ng mag-isa o matatalo ba siya sa huli? Ang lahat ng iyan at higit pa ay malalaman natin kapag ipinalabas na ang ikalawang season ng anime.